Isipin mo ang isang mundo kung saan sinakop ng mga zombie at naglipana sa mga kalye, nagdadala ng pinsala at kumakain ng mga tao saan man sila pumunta. Parang impyerno sa lupa ang tunog niyan para sa karamihan ng tao. Pero hindi ang lalaking ito. Dahil sa paraan ng kanyang pamumuhay, halos zombie na siya. Nasa walang tigil na ikot siya ng trabaho, at bukas kailangan pa rin siyang pumasok muli sa trabaho. Nagsimula ang lahat 3 taon na ang nakalipas, nang una niyang makuha ang kanyang pinapangarap na trabaho. Akala niya puro araw at bahaghari lang ang mangyayari, at mukhang ganoon nga ang mangyayari. Lahat ay mabait at masayahin, at nakilala pa niya ang isang napakagandang babae, si Soori, sa kanyang unang araw. Mukhang lahat ay pabor kay Tendo, pero madalas na nakakadismaya ang katotohanan. Nang araw na iyon, pagkatapos ng karaniwang party sa opisina, biglang nagbago ang pakiramdam, at ang iba pang manggagawa ay pumasok sa drone mode. Dalawang magkasunod na magdamag silang nagtrabaho, at hindi siya pinayagang umuwi hanggang 2 araw mamaya. At iyon ang araw na natanto niya na lalamangan siya ng kanyang korporasyon. Kinabukasan, nagising siya at biglang nawala ng gana sa trabaho niya, pero nag-aral na siya sa unibersidad para dito, kaya baka tapusin na lang niya. Ang kumpanya ay may ilang magagandang patakaran, tulad ng mga araw ng bakasyon, na walang sinuman ang pinapayagang gamitin. Mayroon kaming hindi bayad na overtime, mayroon kaming mga manggagawang kulang sa bayad, at isang nagngangalit na sanggol na lalaki para sa aming boss. Sino naman ang hindi gugustuhing magtrabaho dito? At huwag kalimutan ang pinakamagandang bahagi, ang mga malalang sakit na walang pakialam ang sinuman. Sa ikalawang taon, nagsisimula ng sumuko si Tendo sa mga malalang sakit, at para mas mapabuti pa. Binigyan siya ng kanyang boss ng isa pang tumpok ng trabaho na gagawin. Ang tanging bagay na nagpapanatili sa kanya na matino ay si Sawari at ang pag-iisip na magkakaroon siya ng pagkakataon sa kanya. Pero lalo lang lumalala ang sitwasyon para sa kaibigan ko. Nasisiraan na ng bait si Sawari, at nawala na ang huling natitirang katinoan. Ngayon ay wala ng ideya si Tendo kung bakit pa siya nagtatrabaho doon, nawala na siya sa katinoan. Hanggang sa tumawid siya sa kalsada sa pag-asang makita si Raccoon, ngunit hindi siya nagkaroon ng ganoong kapalaran. Hindi siya makahanap ng ibang trabaho dahil pare-pareho lang kasama ang iba, at kung aalis siya, lalo lang niyang palalain ang sitwasyon para sa ibang empleyado. Sa ikatlong taon, talagang pinipilit si Tendo, naging napakasama na sinubukan pa niyang sanayin si Kun para lang hindi na siya pumasok sa trabaho. At dito na siya ngayon, nasa buong zombie mode. Ang iniisip na lang niya ngayon ay trabaho, at lahat ay walang kulay. Nagising siya kinabukasan at nagkaroon ng kaunting panic attack dahil ayaw niyang pumasok sa trabaho. Pagkatapos ay nagbihis siya at malapit nang pumasok sa trabaho. Ngunit habang naghihirap siyang lumabas ng bahay, napansin niya na may sulat sa kanyang mailbox. Nakalimutan niyang bayaran ang kanyang parking pass, kaya naglakad siya papunta sa kwarto ng building manager para subukang ipaliwanag kung bakit hindi niya ito nabayaran. Habang papalapit siya sa pinto, patuloy siyang kumakatok pero walang sumasagot. Nakita niya ang isang pintong bahagyang bukas at pumasok para makipag-usap sa tagapamahala ng gusali, ngunit ang nakita niya ay hindi niya karaniwang inaasahan. Nakita niya ang tagapamahala ng gusali na hanggang leeg ang nakabaon sa laman ng isang tao, at iyon ang unang kulay na nakita niya sa mahabang panahon. Mabilis siyang lumabas ng kwarto at sinubukang tumakas sa gusali, ngunit mas maraming zombie lang ang nakita niyang naghihintay sa kanya sa labas. Tumingon siya at tumakbo paakyat ng hagdanan at sa buong panahong iyon ay iniisip niya, ano ang gagawin ko? Kung magpapatuloy ito, mahuhuli na ako sa trabaho. Pero habang nakikita niyang bumabagsak ng malinaw ang eroplano sa itaas niya, nagkaroon siya ng malinaw na pagkaunawa. Lahat ng mga amo na nagpahirap sa kanyang buhay. Patay na siguro ang mga asong babaeng iyon. Hindi na niya kailangang pumasok sa trabaho. Ang kanyang buhay ngayon ay may kahulugan na muli at sa wakas ay nakikita na niya muli ang lahat ng kulay sa mundo. Nakaupo siya sa bubong ng isang gusali at iniisip ang lahat ng bagay na magagawa niya ngayon na mayroon na siyang libreng oras muli. Pagkatapos ay iniisip niya si Sorey at nagtataka kung okay lang ba ito. Nagpasya siyang subukang umamin sa kanya kahit ikamatay niya ito. Sino ang may pakialam kung siya ang kabit ng CEO? Sa taba ng lalaking yun, malamang hindi niya kayang takasan ang mga zombie,
kaya patay na siya ngayon. At sa pagkasabi niyon, sumakay siya sa kanyang bisikleta upang hanapin kung saan siya nakatira. Pero pagdating niya doon, nakita niya ang sapatos ng boss at ang lalaki ay nakatayo na parang zombie, kaya sinamantala niya ang pagkakataon na magsumite ng kanyang pagbibitiw at itinapon ito palabas ng bintana. Sa kasamaang palad, naroon din si Sorey, at naging zombie na rin siya, kaya't may luha sa kanyang mga mata. Nagtapat siya sa kanya upang makamit ang kapayapaan at tumakbo upang maiwasang makain. Nang gabing iyon, iniisip niya kung ano ang gagawin niya mula ngayon sa kalagayan ng mundo na maaari siyang mamatay anumang oras, kaya bakit hindi sulitin ang bawat sandali. Sa gayon, gumawa siya ng kanyang bucket list ng mga bagay na gusto niyang gawin bago siya mamatay. Kinabukasan, nagkaroon ng bangungot si Tendo tungkol sa kanyang impyernong kondisyon sa trabaho at nagising na sumisigaw. Ngunit napawi ang kanyang takot nang mapagtanto niyang mas mabuti na ang kanyang mundo ngayon. Zombie apocalypse na at lahat ng ito ay gusto niya. Sa bagong sigla na mayroon siya ngayon sa buhay, sa wakas ay nagawa na niyang linisin ang buong kwarto niya sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon at hindi pa siya nakaramdam ng ganito kabuti. Kumuha siya ng beer mula sa refrigerator at lubos na sinariwa ang lasa nito bilang kanyang unang beer ng kalayaan. Samantala, sinasaklaw ng balita ang kwento habang ito ay nagaganap. Magulo ang lungsod, may mga naglalagablab na apoy sa Anman, at nanganganib din na sakupin ang newsroom. At sa lahat ng ito, nakatayo pa rin ang babaeng nagbabalita at ginagawa ang kanyang trabaho. Pinanood ni Tendo habang naputol ang balita at alam niyang sa objetibong paraan, ang mundo ay naghirap. Pero hindi iyon ang problema niya ngayon, ang mahalaga sa kanya ay makainom ng beer ngayon at magpakasaya-saya para mabawi ang mga taon ng paghihirap na pinagdaanan niya. Pero pagpunta niya sa refrigerator para kumuha ng isa pa, nataman siya ng isang malungkot na katotohanan. Wala na siyang beer. Ito ang pinakamasamang bagay na posibleng nangyari sa kanya ngayon. Iikot-ikot na lang sana siya sa mga kasinungalingan niya, pero kailangan na naman niyang bumili ng beer at hindi magiging madali ang biyaheng iyon. Pero anong uri ng tamad na araw iyon kung wala siyang maiinom na beer? Kaya gaano man niya kagustuhang manatili sa kinaroroonan niya, kailangan pa rin niyang gawin iyon. Habang nagkakaroon siya ng moral na dilema sa ibang silid, may mag-asawang nagkakagulo dahil sa pagtatapos ng mundo, gaya ng normal na gagawin ng sinuman. Sinabi sa kanya ng lalaki na kung makakatiis pa sila ng isang araw, baka maligtas sila, pero walang darating para iligtas sila. Lumabas siya sa balkonahe at nagdasal para sa isang tao. Sino mang dumating at tumulong, at habang sinasabi niya ito, nakatingin siya kay Tendo, na bumababa sa isang tubo habang gumagalaw ang balikat. Natakot ang lalaki at sinabihan si Tendo na pumasok habang ligtas pa, pero sinabi ni Tendo na okay lang siya sa ngayon at kailangan lang niyang kumuha ng ilang gamit. Pagkatapos ay nagpakilala siya bilang kapitbahay nila. Nagulat ang lalaki sa walang pakialam na saloobin ni Tendo habang nakabitin sa isang tubo, ngunit nagpakilala siya bilang kasaka. Gusto ni Tendo maging mabait, at dahil pupunta naman siya sa convenience store, nag-alok siya na bilhan sila ng mga bagay tulad ng noodles at toilet paper. Habang binibilisan ni Tendo ang pagpapatakbo ng kanyang bisikleta sa kalye, nagsimulang mapansin siya ng mga zombie at hinabol siya. Napagtanto niya na kung mapapaligiran siya, baka mamatay talaga siya rito, pero hindi niya kayang lumipas ang araw ng walang beer, kaya kinakailangan ang hakbang na ito. Nakarating siya sa convenience store at may bisikleta sa labas ng tindahan na may kamera. Hindi niya napansin iyon dahil masyado siyang nakatuon sa pagkuha ng beer, kaya pinilit niyang buksan ang mga pinto at nagsimulang kumanta ng kanyang kanta tungkol sa beer habang namimili. Pagkatapos ay napansin niya ang isang batang babae na nakatayo sa tabi ng refrigerator, at agad siyang namatay sa sobrang kahihiyan sa kantang kinakanta niya. Sinusubukan niyang palampasin ito sa pamamagitan ng pagkunwaring walang nangyari, pero walang sinasabi ang babae. Lalo lang magiging awkward ang mga bagay-bagay kung mananahimak siya, kaya patuloy siyang nagsasalita. Pero nilagpasan lang siya nito, kaya sinubukan niyang hingin ang impormasyon sa pakikipag-ugnayan nito, pero sa wakas ay nagsalita rin ito. Inilagay niya sa panganib ang kanyang buhay para lang makabili ng beer, at hindi pa siya makakuha ng tubig para sa kanyang hangover. Ang isang taong may napakahinang kakayahan sa pag-survive ay magiging pabigat lamang sa kanya. At para mas lalo pang lumala,
Iniwan niyang kalahating bukas ang pinto at ngayon ay dumarating na ang mga zombie. Sinusubukan ni Tendo na pumunta sa harap niya para protektahan siya, pero hinayla siya nito pabalik nang bumasag ang isang truck sa pader, na nagpatay sa mga zombie sa pamamagitan ng nagkataong pagkakataon. Pero may natutunan naman siya mula rito. Dapat niyang suriin ang panganib bago gumawa ng anumang bagay at laging isara ang pinto. Sana makita niya ulit ang batang babae na iyon, pero hindi pa ngayon ang tamang oras para dyan. Nasira ng truck ang kanyang bisikleta, kaya kailangan niyang tumakas. Pero walang paraan na malalampasan niya ang mga zombie, kaya kailangan niyang mag-isip ng ibang paraan. Sa swerte niya, may nakahandang scooter doon, at nagamit niya yun para makatakas. Na-upgrade niya ang kanyang sasakyan, at napaisip siya dahil doon. Maraming sasakyan na may susi pa rin sa loob dahil nagsimula ang pagtatapos ng mundo noong rush hour, kaya baka may mas maganda. At sa pag-iisip niya noon, may nakita siya sa gilid ng kanyang mata. May hot rod na siya ngayon. Sa wakas ay nakabalik siya sa gusali ng apartment, at dumaan siya sa apartment ni Kasaka. Pero ang nakita niya ay isang madugong gulo, at sa palagay ko ay hindi sila sasama sa kanya anumang oras. Nang gabing iyon, naalaala niya na anumang oras ay maaari siyang mamatay. Pero kung ganoon ang sitwasyon, gusto pa rin niyang mabuhay ng lubos at gawin ang lahat ng mga bagay na hindi niya nagawa habang nagtatrabaho siya. Nag-iisip siya ng malalim at masinsinan at isinusulat ang lahat ng gusto niyang gawin. Kinabukasan, nakita namin ang batang babae sa isang penthouse. Sinimulan niya ang kanyang umagang gawain sa pamamagitan ng 10 kilometrong pagtakbo sa treadmill, at seryoso siyang naghahanda para makaligtas sa zombie apocalypse. Sinimulan niyang suriin ang mga pattern ng paggalaw ng mga zombie, pero kailangan niyang bumaba doon at aktwal na makita ang mga zombie para makuha ang datos na iyon at makakuha rin ng mga supply. Kaya pala siya nasa convenience store kanina. Nang makasalubong niya si Tendo, sinusuri na niya ito, at ang truck na bumangga sa tindahan ay nahulaan na. Tiningnan niya ulit ang nakuha niyang footage ni Tendo, at naisip niya sa sarili na baka hindi naman pala masama ang paraan nito ng paggawa ng mga bagay. Sa isa pang grupo ng mga nakaligtas, may isang batang babae na umiiyak sa pagkawala ng kanyang ama, at sinisikap siyang kausapin ng manager ng club para kahit papaano ay maaliw siya. Sinabi niya sa kanya na mahusay ang ginawa nito sa pagtitiis hanggang ngayon, ngunit habang nakikipag-usap siya sa kanya, isa sa kanyang mga tauhan ang lumapit sa kanya at sinabing bumalik na ang mga zombie. Sinabi ng manager sa dalagita na kailangan niyang umalis para gawin ang isang bagay, at tiyak na babalik siya sa kanya. Lumabas sila para harapin ang sumusunod na sangkaterbang tao sa isang cool na paraan, at nagsimula silang lumaban para protektahan ang lahat ng natitirang tao sa club. Samantala, si Tendo naman ay nagpapakasaya sa kanyang bagong motorsiklo. Pumunta siya sa distrito ng Shinjuku para hanapin ang kanyang matalik na kaibigan, si Kensho. Mas maaga noong araw na iyon, sinubukan ni Tendo na magkaroon ng cool na balbas at pabilisin ito. Sinubukan niyang gumamit ng marker para iguhit ito, pero hindi naman nagmukhang gusto niya, kaya sumuko na lang siya at inahit na lang ito. Nag-iisip siya kung ano ang gagawin niya ngayon nang mapansin niya sa wakas na muli nang tumatanggap ng mensahe ang kanyang telepono. Talagang masaya siya na makita ito dahil nangangahulugan ito na bumalik na sa normal ang internet. Simula nang magsimula siyang magtrabaho 3 taon na ang nakalipas, wala siyang pagkakataong makausap ang kanyang mga dating kaibigan, kaya gusto talaga niyang makipagkita at makapagkwentuhan sa kanila. Nagpadala siya ng maraming mensahe sa lahat ng kanyang kaibigan at naghintay ng mga sagot, ngunit pagkatapos ay napagtanto niya na ang tanging dahilan kung bakit gumagana muli ang internet ay dahil bumaba ang trapiko ng network, na nangangahulugang malamang napatay na ang karamihan sa kanyang mga kaibigan ngayon. Ang pagkatuklas na ito ay nagpapalungkot sa kanya ng husto. Lahat ng taong nag-skip sa paggala kasama ang mga kaibigan para lang mag-overtime, napakalaking sayang ng oras. Patuloy siyang nag-scroll sa kanyang mga kontak at nakita niya ang isa sa kanyang mga kaibigan, si Kensho. Ngayon alam na niya na ang lalaking ito ay isang manlalaban, kaya walang paraan na basta na lang siyang susuko at mamamatay ng ganoon. Samantala, malapit nang humiga at mamatay si Kensho ng ganoon. 3 araw na siyang nakakulong sa silid na ito, walang ibang dala kundi tubig, at napakaraming zombie sa pasilyo kaya wala siyang kahit kaunting pag-asa na makatakas.
At mas masahol pa, nakulong siya rito kasama ang babaeng zombie na ito, at ang tanging nakapagligtas sa kanya ay ang kanyang pagmamahal sa bondage. Nakahiga siya doon at iniisip na ito na ang katapusan. Nagsisimulang magliwanag ang kanyang buhay sa kanyang mga mata, at nakikita niya ang mga alaala ni Tendo noong nasa kolehiyo pa sila. Sa sandaling iyon, talagang tinawagan ni Tendo si Kensho, at nagulat talaga siya nang makitang may tumawag sa kanya. Tinatanong ni Tendo ang kinaroroonan ni Kensho at sinabi niyang nasa Shinjuku ito, pero imposibleng makarating si Tendo doon nang hindi kinakain ng anumang zombie. Pero hindi siya titigil doon, at iyon ang dahilan kung bakit pumunta si Tendo sa Shinjuku. Sa daan, naaalala niya kung paano sila dati nagkikita ni Kensho para uminom, pero si Kensho pala ay isang matagumpay na kontratista ng real estate na may magandang sweldo, mataas na paghanga mula sa kanyang mga boss, at may tunay na buhay pag-ibig. Sinabi ni Kensho kay Tendo na malamang ay dapat na siyang huminto sa trabaho niya, ngunit sa puntong iyon, masyado pang malalim si Tendo sa rabbit hole, para mapansin na tama pala siya. Kaya sa halip, nagalit siya sa kanya at pinutol ang kanilang maliit na pagtambay. Hindi siya nagkaroon ng pagkakataong humingi ng paumanhin para doon, kaya sisiguraduhin niyang magawa niya iyon ngayon. Samantala, malapit nang mamatay ang manager mula kanina, at habang dahan-daang papalapit sa kanya ang mga zombie, naghihintay siya ng kamatayan. Gayunpaman, sapat na ang isang busina ng kotse sa malayo upang maabala ang mga zombie at iwanan siyang mag-isa. Nakitaguyod din ito sa mga zombie na nakakulong kay Kensho sa silid na iyon kaya sa wakas ay nagawa ni Tendo na puntahan siya. Sa wakas ay nakita ni Kensho na wala na ang mga zombie, at sa sandaling iyon ay dumating si Tendo at nagsimulang sumigaw ng malakas, humihingi ng paumanhin dahil hindi niya sinunod ang payo nito noon at nagselos sa kanya. Pero ang lahat ng sigaw na ito ay nakakaakit ng mas maraming zombie at napilitan silang umatras sa tuktok ng bubong. Nakarating sila doon, pero ang mga zombie ay nasa likod na nila, kaya ngayon ay nakulong na sila. Sa tingin ni Kensho, ito na ang katapusan niya ulit, pero hindi papayag si Tendo na matapos ito ng ganito. Kaya sinabi ni Tendo kay Kensho na tumalon sila sa mga bubong, pero hindi siya sigurado kung kaya niya ang pagtalon. Sinubukan ito ni Tendo at nagtagumpay siya, pero ngayon naman ay si Kensho na ang susunod, pero ayaw niyang gawin ito. Humihingi siya ng paumanhin kay Tendo dahil pinagseselosan niya ito noon. Ang totoo niyan, ayaw niya sa trabaho niya, wala siyang pinagkaiba sa basura sa paraan niya pinipilit ang mga tao na pumasok sa masamang kontrata, kaya naman ipinagmamalaki niya ang lahat ng magagandang bagay na nakukuha niya para makayanan ito. Ang gusto niya talagang maging ay isang stand-up comic. Sinabi ni Tendo sa kanya na hindi pa huli ang lahat para doon, at napagtanto ni Kensho na hindi siya dapat sumuko dito, kaya nagsimula siyang tumakbo at tumalon, at sa ilang kadahilanan, hinubad niya ang lahat ng kanyang damit sa kalagitnaan ng pagtakbo. Hindi niya kayang gawin ang buong pagtalon, kaya naman napadpad siya sa isang malaking bangin, pero naiahon siya ni Tendo sa tamang oras. Pero ang pinakamasamang bagay na maiisip ay nangyayari habang siya ay hinihila pataas, nagasgas ang kanyang bayag. Pagkatapos noon, magkasamang nagpalipas ng gabi ang dalawa na nag-iinuman ng hubad, gaya ng ginagawa ng lahat ng kanilang mga kaibigan. Naglalaro si Tendo ng zombie video game sa bubong, pero namatay siya sa laro, kaya kung babalik siya sa duyan na hinihigaan niya. Si Kensho ang nagluluto para sa kanya, at ang pagkain ang pinakamasarap na natikman ni Tendo sa buong buhay niya. Kahit namangha siya sa pagkain, nagkomento rin siya kung gaano kahusay si Kensho sa lahat ng bagay. Na siyang magpapaliwanag kung bakit siya napakapopular sa mga babae. Sabi ni Kensho, normal lang ang ganitong kakayahan sa pagluluto, at malamang na dahil sa kawalan ng kasanayan ni Tendo kaya wala siyang swerte sa pag-ibig. Nangangako si Tendo na magkakaroon siya ng date ngayon, pero ang kanyang mga pagpipilian ay, well, sabihin na lang natin na hindi sila perpekto. Mamaya, tinitingnan ni Kensho ang listahan ni Tendo, at medyo hindi makatotohanan ito. Seryoso, ano ang tsansa na makakilala siya ng flight attendant sa panahon ng pagkalipol, at mas lalo pang makapag-wine and dine sa kanila. Kailangan pa ng ilang cosmic alignment voodoo para mangyari yan. Pero anuman ang mangyari, gagawin pa rin ni Tendo ang gusto niyang gawin, kahit mukhang hindi makatotohanan. Sabi ni Kensho ay okay lang iyon, pero hindi naman umabot ng 100 ang nakalista doon,
kaya sinimulan ni Kensho na idagdag ang sarili niyang pangarap na maging stand-up comic sa listahan. At dahil dito, kailangan ding maging isa si Tendo. Pero dahil iniligtas ni Tendo ang kanyang buhay, sasama siya sa anumang bagay na maisip niya. Dahil dyan, tinanong ni Tendo kung maaari silang pumunta sa mall para kunin ang isang malaking flat-screen TV. Kaya, sumakay sila sa hot rod para kumuha ng isa. Pero bago pa man sila makarating doon, nakatagpo sila ng isang nagliliyab na patay na dulo, at mayroon pang isang bumbero na nananatili doon bilang isang zombie. At para mas lalong lumala ang sitwasyon, biglang sumulpot si Truck-kun na parang walang preno, at si Kensho naman ay sobrang natataranta. Naalala ni Tendo ang nangyari noong nagbibiyahe siya ng beer, at nagkaroon siya ng ideya na tumalon sa tangke. Baliw na ideya, oo, pero hindi ko makita na may maiisip si Kensho. Nagawa nilang tumalon, pero sumabog ang tangke sa isang naglalagablab na apoy, na nagtulak sa kanila na pumasok sa isang underground mall para makatakas sa sunog. Pero maraming zombie sa mall, at hindi na pwedeng tumakas, kaya bumaba sila sa motorsiklo at nagsimulang tumakbo patungo sa isang malapit na tindahan na bahagyang bukas ang pinto. Hinahabol sila ng mga zombie, pero nakalusot sila at isinara ang pinto sa mga daliri ng mga zombie. Bumukas ang flashlight, at lumingon ang dalawa para makita ang tatlong babae at isang lalaki na nakayuko sa likod. Medyo nagtatanggol sila sa una dahil hindi nila alam kung nahawaan sina Tendo at Kensho o hindi, pero pagkatapos nilang sabihing hindi, nagpasalamat si Kensho na may iba pang nakaligtas. Hindi maintindihan ng dalagita kung bakit ganoon na lang ang pasasalamat niya dahil nakulong sila rito na napapaligiran ng mga zombie, pero kahit papaano, convenience store ito at hindi sila magugutom sa madaling panahon. Kung kailangan nilang malampasan ito, hindi nila magagawa ng walang lasing. Nagsimula silang maghanap ng pagkain at alak sa tindahan, at umupo sila para paghatian ito. Isa sa mga babae ang nagtanong kung maaari silang magpakilala. Nagpakilala si Kensho at si Tendo, at ang lalaki sa sulok ay nagpapanik pa rin, kaya tinanong niya ang mga babae kung magkakakilala sila. Nagpakilala sila bilang Reiko, Maki, at Yukari, at nang tanungin ni Kensho kung paano sila nagkakilala, sinabi nilang mga katrabaho nila at kakalapag lang ng eroplano nila sa Japan nang magsimula ang buong gulo. Sila ay mga flight attendant. Napagtanto ni Tendo na ito na ang kanyang pagkakataon na mag-wine at mag-dine kasama ang isang flight attendant, ngunit halatang hindi sila masaya sa sitwasyon, at sa sandaling iyon, napagtanto rin niya na wala siyang kaalam-alam sa panliligaw. Lumapit siya kay Eureka at sinubukang makipag-usap, pero halatang halata ang kawalan niya ng kakayahang makipag-usap. Nagsimula siyang mag-isip kung ano ang gagawin at humingi ng tulong kay Kensho, pero ang kaibigan ko ay nandoon na. Nililigawan si Maki. Habang nakatayo si Tendo doon, pinagmamasdan ang paggamit ng masterwork ng kanyang mahika, tumingin sa kanya si Kensho at binigyan siya ng mapanlinlang na ngiti para ipamuka ito. Hindi alam ni Tendo kung ano ang gagawin, kaya sinubukan niyang magpatawa at ininom niya ang buong bote ng alak, at dahil doon ay nagkaroon ng mood para magsaya ang lahat. Mamaya, nagsusuka si Tendo nang husto nang dumating si Eureka para tingnan siya, at naisip niyang baka may pagkakataon pa rin siya. Umiinom pa rin si Reika at kasalukuyang ibinubuhos ang lahat ng kanyang pagkabigo sa nakayukong lalaki, at ano ba naman yan? Kinagat siya ng lalaking ito, pero hindi lang niya sinabi kanino man. Habang patuloy na nagdadaldol si Reika, bumangon ang lalaki mula sa ilalim niya, at akala niya ay sinusubukan siyang kainin, pero hindi niya ito papayagan. Talagang gusto niya siyang kainin, pero mas literal ang kahulugan nito. Naririnig ang kanyang mga sigaw sa buong tindahan at nagising sina Kensho at Maki. Nawala na ang utak ni Maki, kaya wala na siyang pakialam sa mga sigaw na narinig niya, at si Tendo naman ay nasa banyo pa kasama si Eureka. Maganda ang pagtanggi niya sa kanya at sinabi niyang may kasintahan na siya. Sa wakas ay bumaba sina Kensho at Maki para tingnan si Reika at si Maki ay tulala pa rin at nalilito. Ngunit nang makita nila si Reika na naging zombie, agad siyang sumugod kay Maki at pinunit ang mukha nito. Pagkatapos ay sinugod niya si Kensho, ngunit pinatulog siya nito gamit ang isang malita, pero saan napunta ang matandang lalaki? Nag-uusap sina Tendo at Eureka tungkol sa kanilang mga trabaho, at ibinabahagi niya sa kanya kung paano siya pinag-isipan ng isang matandang lalaki sa bawat desisyon na humantong sa kanya upang maging flight attendant.
At habang sa wakas ay nagkakaisa na sila at nag-uusap tungkol sa kanilang mga pangarap, bumaba ang matandang lalaki sa hagdan at kinagat siya bago pa man sila makarik. Tinambo ni Tendo ang lalaki sa hagdan, pero ayaw niyang iwanan siya rito. Gayunpaman, wala siyang pagpipilian dahil malapit na siyang maging vampira, at narito pa rin ang matandang lalaki. Nagsimula siyang umiyak habang tumatakas at nakasalubong si Kensho, na may surpresa para sa kanya. Nakuha niya ang flat screen TV. Nailigtas ng dalawa ang kanilang sarili sa pamamagitan ng kanilang motorsiklo, at nagmumuni-muni si Tendo sa nangyari. Tiyakin niyang matatandaan niya kung ano ang kanyang panaginip, at idinagdag niya ito sa listahan. Noong bata pa si Tendo, dati siyang batang John Wick. Lalabanan niya ang mga nakatataas na taon na parang normal lang niyang gawain sa umaga, lahat para lang sa isang magandang aso. Siya ay parang isang superhero noong panahong iyon, gayunpaman, nagising siya mula sa kanyang panaginip. Mamaya, tinitingnan ni Kensho ang balita at nakumpirmang lubos na sira na ang Japan. Gayunpaman, nagawa ng militar na masecure ang ilan sa mga mas liblib na nayon sa mga bundok. Nang marinig ito, naisip ni Tendo na ligtas na ang kanyang pamilya, dahil nasa isa sila sa pinakamalayong nayon sa Japan. Mamaya, habang tinutulungan ni Tendo si Kensho na magpagupit para sa kanyang bagong simula, nagpahayag siya. Magiging John Wick siya. Plano niyang maging isang taong nagal iligtas sa mga tao mula sa mga zombie, pero medyo nagdududa si Kensho. Una sa lahat, walang baril si Tendo, pero may naisip na siya para ayusin iyon. At may bagong idinagdag sa listahan para maging superhero. Ang dalawa ay nagtungo sa aquarium para sa plano ni Tendo, at ito ay nasa masamang kalagayan dahil iniwan na ng lahat ng manggagawa. Tumingin-tingin sila sa paligid ng lugar ng kaunti hanggang sa makita ni Tendo ang hinahanap niya. Samantala, isang bus na puno ng tao ang natigil sa trapiko ng mga zombie, at sinabi ng driver sa kanila na kailangan nilang maghintay hanggang matapos ang pagdagsa ng mga zombie. Pero kahit papaano nasa selyadong bus sila, at walang paraan na makakapasok ang anumang zombie. Sige na, ano ba naman? Well, ngayon dahil sa lalaking ito, kailangang tumakbo para sa kanilang buhay ang lahat ng pasahero ng bus, at ngayon ay pinapatay na sila. Nakatakas ang isang babae hanggang ngayon, at tumakbo siya patungo sa aquarium. Habang nakikita niya ito, iniisip niyang ligtas siya kapag nakapasok na siya sa loob, pero pagkatapos ay naganap ang loika ng pelikulang katatakutan, at siya ay natamba. At sa kasamaang palad para sa kanya, si Usain Bolt ay nasa karamihan ng mga zombie, at nagmamadaling tumatakbo patungo sa kanya. Habang malapit ng maging pagkain ng zombie, tumakbo si Tendo palabas ng aquarium at tinakal si Bolt, na nagpalipad sa kanya ng mga 10 metro ang layo. Ito ang kanyang lihim na sandata. Kumuha siya ng shark suit mula sa aquarium para protektahan siya mula sa mga kagat ng zombie, at kung hindi makalusot ang isang pating sa material na ito, walang paraan na makakalusot ang isang zombie. At sa gayon, natupad na niya ang kanyang layunin bilang isang superhero. Nakakita siya ng mas maraming taong nangangailangan ng tulong at sinabihan silang lahat na pumasok sa aquarium para sa kaligtasan. At sa gitna ng mga tao, napansin niya ang kanyang pangalawang crush doon. Pero wala siyang oras para isipin yun dahil bumalik na si Bolt para sa ikalawang round. At kahit na mapigilan ng suit ang mga kagat, masakit pa rin ito ng husto. At pagkatapos niyang bumagsak sa lupa, sinumpaan siya ng Olympic team at sinabi lang ni Kensho, bahala ka na lang, kaibigan. Sa huli, nagawa ni Tendo na itapon ang mga zombie mula sa tulay at sa ilog, at sa swerte niya, hindi sila nag-ensayo para sa triathlon. Bumalik siya sa loob ng aquarium at sinalubong siya ni Kensho na parang hindi niya lang siya iniwan doon. Pagkatapos noon, lumapit si Tendo sa kanya para makipag-usap, at habang gusto lang niyang makipag-usap, sinimulan niyang sunugin ang buong pagkatao ng aking lalaki. Sinusubukan ni Kensho na ipagtanggol ang karangalan ni Tendo, pero masyadong masusing pinahiya si Tendo. Pagkatapos noon, may malakas na tunog ng pagbagsak na narinig sa buong aquarium. Nagpa siya sina Tendo at Kensho na tingnan ito. Pero nang matuklasan nila ang pinagmulan ng tunog, nakita nila ang isang nakakatakot na bagay. Hindi makahanap ng mga lumalangoy ang mga zombie, kaya tinawag nila ang isang pating. Sinimulang habulin sila ng pating at tumakbo sila para babalaan ang lahat ng iba pang tao.
Sinusubukan ni Tendo na manatili sa likod at lumaban, ngunit pagkatapos ay napagtanto niya na ito ay isang pating na may mga paa. Hindi ka makikipaglaro sa pating na may paa. Na-corner sila sa isang silid na may mas maraming zombie at nagsimula silang tumungo sa emergency exit. Pero bigla na lang kinuha ng babaeng ito ang crush ni Tendo, huminto sandali, at pagkatapos ay itinulak ito sa gilid dahil natakot siya. Ngayon, malamang na si Gunner na ang crush ni Tendo. Nang mapagtanto na wala siya doon kasama nila, sinubukan ni Kensho na tulungan siya, ngunit masyado nang napilipit ang pinto kaya hindi na ito mabuksan. Lumingon siya para tanungin si Tendo kung ano ang dapat niyang gawin, pero umalis na si Tendo para tumulong. Sa kabilang dulo, napaharap sa malaking pating ang crush ni Tendo, at sarili lang niya ang masisisi dahil hindi niya napagtanto na hindi ka dapat manatili sa malalaking grupo kapag may zombie chase. Tinanggap na niya ang kanyang kamatayan, pero hindi pa si Tendo kaya tumalon siya mula sa isang air vent at sinugod ang pating. Nagulat siya na ipapahamak pa nito ang buhay niya para lang siya iligtas kahit pagkatapos ng pagmumura na ibinigay niya rito. Anong dahilan niya para bumalik? Pero hindi kailangan ni Tendo ng dahilan para tumulong sa iba. Ginagawa lang niya kung ano ang gusto niyang gawin. Namangha siya sa katatagan ni Tendo at tinanong siya kung may plano na siya, pero wala pa siyang naiisip. Habang tumatakbo sila, nagkaroon siya ng plano para talunin ang pating. Dahil sensitibo ang mga pating sa kuryente, kung kukuryentehin nila ito, malilito ito at hindi na makakaatake sa kanila. Habang nililito ang pating, natamaan si Tendo sa pader at bumagsak. Habang si Kensho naman ay naghahanap ng paraan para iligtas siya bago pa siya maging pagkain ng pating. Kaya nagkaroon siya ng perpektong plano, bibiktimahin niya ang pating gamit ang kanyang puwit. Pero kapag nakagat na ng pating ang pain, nagsisimula na siyang magsisi sa kanyang desisyon. Pero sapat na ang pagkaabala na yun para makabangon si Tendo, at sa wakas ay nakahanap na ng baterya ang batang babae. Kaya itinapon niya ito sa kanya at ginamit niya ito para kuryentahin ang ulo ng pating. Pagkatapos makatakas, sabay silang lumabas at tinanong ni Kensho kung hindi ba siya susunod sa alinman sa dalawang grupo, pero sinabi niyang tapos na siya sa mga grupo sa ngayon. Hindi pa rin niya maintindihan kung bakit isusugal ni Tendo ang buhay niya para sa kanya, pero sinabi ni Tendo na mahalaga na siya ngayon sa kanya, kaya ililigtas niya ito anuman ang mangyari. Dahil dito, naguluhan siya, at sa huli ay pumayag siyang ibigay kay Tendo ang kanyang impormasyon sa pakikipag-ugnayan. Mamaya, nasa isang tindahan si Tendo, nakatitig sa Rolex na nakasabit sa dingding na hindi niya kailanman kayang bilhin. Pero ngayon na natapos na ang mundo, maaari na siyang magkaroon ng kasing daming yelo sa kanyang pulso hanggat gusto niya. Pagkatapos ay ipinakita ni Kensho sa kanya ang mas mamahaling alahas at sa palagay ko ligtas sabihin na ang dalawang ito ay sobrang mayaman ngayon. Nang gabing iyon, natuklasan ni Tendo na wala na silang tubig ngayon, at tuluyang nagdilim ang lungsod. Naka-charge pa rin ang kanilang mga telepono, pero hindi sila makakuha ng anumang balita dahil down ang mga istasyon. Maaaring sila na ang huling tao sa lungsod, kaya baka dapat na nilang simulan seryosohin ang zombie apocalypse. Pero bago iyon, tinitingnan muna nila ang magandang tanawin ng kalangitan na nakikita dahil sa pagkawala ng kuryente. At bukas, pupunta sila sa bayan ni Tendo, ang Gunma. Kinabukasan, nagsimula na silang mag-impake para sa biyahe at nagpaalam si Tendo sa kanyang lumang buhay. Karaniwan ay 5 oras ang biyahe papuntang Gunma, pero walang makakaalam kung ano ang magiging trapiko ngayon. Dahil mahaba ang biyahe, tinanong ni Kensho kung bibili na ba sila ng baril para sa pagtatanggol sa sarili, pero iba ang nasa isip ni Tendo. Kung maglalakbay sila, gagawin nila ito ng may estilo. Kaya gusto ni Tendo na bumili ng mamahaling sasakyan para sa kampong. At sa pamamagitan ng isang pagbaluktot ng tadhana, nakasalubong din nila si Shizuka doon. Sinusubukan ni Tendo na isama siya, pero wala pa rin siyang kakayahan at agad siyang tinanggihan ni Yui. Si Kensho naman, sa kabilang banda, ay nakipag-usap sa kanya at nalaman na wala siyang lisensya. Kaya nagawa nilang kumbansihin siya na mas ligtas kung sasama siya sa kanila. Pumasok sila sa car show at namangha sa lahat ng kotse doon. May Yuma Tank RV dahil lang cool na cool ito. Si Shizuka ay praktikal pa rin at sinusubukang pumili ng sasakyang maganda ang pagmamaneho at may magandang fuel efficiency, pero si Tendo naman ay lubos na nakatuon sa marangyang camper.
Nahanap na niya ang kanyang ikatlong pag-ibig, ngunit nasa panig pa rin ang praktikalidad si Shizuka at nagtatalo na walang paraan na makakarating sila sa anumang lugar sa bagay na iyon. Gayunpaman, nakita niya ang isang RV na nagpalito sa lahat ng sinabi niya kanina. Pinagtatawanan siya ng mga lalaki dahil nahulog siya sa pag-ibig sa isang disenyo gayong praktikal lang siya kanina, pero sinabi niyang iba ito. Pero dahil sa ingay na ginawa nila, mas malaki na ang problema nila ngayon dahil napapaligiran sila ng mga zombie at napilitang sumakay sa isang random na RV at umalis. Habang umaalis sila sa lungsod, nakasakay si Kendo sa bisikleta sa tabi nila at si Tendo naman ang nagmamaneho ng RV. Nababahala si Tendo na bakit walang masyadong tao sa mga kalsada kahit weekend at sinabi ni Shizuka na malamang dahil walang sapat na oras ang sinuman para umalis sa lungsod pagkatapos ng zombie outbreak. Tinanong niya kung may alam siya tungkol sa mga zombie at sinabi niya na posibleng virus ito. Kung magagawa nilang gumawa ng bakuna para dito, baka magkaroon ng pagkakataon ang mundo na bumangon muli. Pero wala naman silang kinalaman doon maliban na lang kung makaligtas sila sa simula. Nang gabing iyon, naghahanda na silang magtayo ng kampo para sa gabi, ngunit bigla silang nakakita ng mga Spike Street na nakalatag sa kalsada at lumabas ang pinakamasamang bagay sa isang zombie apocalypse, ang mga tao. At para mas lumala pa, ang pinuno ng gang ay dating boss ni Tendo. Sigurado akong gusto ni Tendo na nakuha niya na lang yung baril na yun ngayon, di ba? Nagsimulang magkaroon ng PTSD si Tendo mula sa lahat ng pagmamaltrato na dinanas niya mula sa walang kwentang taong ito. Ito ang buong plano niya. Pinagbangga niya ang mga ito para ma-stalk sila rito at gusto niyang pilitin si Tendo na muling magtrabaho para sa kanya. Hindi nagpapaniwala si Shizuka sa kanyang mga kasinungalingan at sinasabi sa kanya kung paano niya ipinapakita na tinutulungan niya sila at pinoprotektahan mula sa mga mandarambong, pero siya mismo ang mandarambong dito. At sinasabi niya ang lahat ng ito habang nakangiti. Ngunit dahil wala ng ibang pagpipilian, napilitan si Tendo na muling magtrabaho para sa kanya at muling nagsimula ang kanyang impyerno. Ginagamot ni Shizuka ang mga sugat ni Kensho at humihingi ng paumanhin si Kensho dahil napilitan silang pumunta rito, ngunit sinabi niya sa kanya na malamang ay pinlano na nila ang buong bagay na ito mula pa sa simula at wala silang pagpipilian. Nakikita ni Tendo kung paano pinapahirapan hanggang sa mamatay ang iba dito, pero wala siyang magawa tungkol dito. Habang naglilipat ng kagamitan, nakakita si Tendo ng ilang bote ng beer, nagliwanag ang mga mata niya. Sinubukan itong palamigan para masaya ang lahat, pero dumating ang boss at nainis dahil sinasayang ni Tendo ang mahalagang kuryente niya sa isang bagay na tulad ng kasiyahan ng mga empleyado. Sinusumpungan si Tendo ng kanyang PTSD, pero dumating ang mga empleyado at nakita ang beer kaya napilitan siyang ibigay ito sa kanila, kung hindi ay siya ang magiging masamang tao. Wala pa rin siyang ibang ginawa kundi ang pagsamantalahan, pero siya ang may hawak ng lahat ng kapangyarihan dito. Kaya wala silang magagawa para tutulan siya sa ngayon. Nagsimula pa nga siyang gumamit ng mga zombie bilang manggagawa at sinabihan si Tendo na maging katulad ng mga zombie, isang kagamitang hindi makapag-isip para sa sarili. Ito ang nangyayari kapag walang unyon ng manggagawa. Nang gabing iyon, tinanong ni Kensho si Shizuka kung napansin niya kung paano kumilos ng kakaiba si Tendo kamakailan, ngunit nabuo na ni Shizuka ang larawan ng buhay-trabaho ni Tendo at alam niya kung ano ang pakiramdam ng kontrolado at may sarili siyang karanasan sa pagiging pinagsamantalahan. Kaya alam niya na hindi makakahanap ng lakas ng loob si Tendo para lumaban. Noong bata pa siya, naglalakad siya pauwi mula sa paaralan sa isang maulang araw nang makakita siya ng maliit na tuta sa isang kahon. Hindi niya lang pwedeng iwanan ito doon, kaya nagpasya siyang iuwi ito, ngunit nang humingi siya ng pahintulot sa kanyang ama na alagaan ang aso. Agad siyang nagsabi sa kanya na kainin ang aso. Wala siyang nakikitang saysay sa pag-aalaga ng isang may sakit na aso, at kailangan niyang higaitan ang kanyang mga kaedad at hindi sayangin ang kanyang oras sa mga bagay na parang bata lang, tulad ng pag-aalaga sa ibang nilalang. Literal siyang 4 na taong gulang pero sinasabihan siya nitong maging walang awa at mapanlin lang sa kanyang mga kilos, handang-handang isantabi ang sinumang nakikita niyang mahina, isang babae mula sa Human Resources. Bumalik sa kasalukuyan, nagpapanggap na masaya ang boss ni Tendo na mayabang na ego para salubungin siya at ang kanyang grupo sa koponan. Nagsasaya ba ang lahat at umiinom hanggang mabusog habang si Tendo naman ay nagtatrabaho ng husto para sa kanila.
Masaya ang dalawang lalaking ito at nagtatanong ng tunay na mahahalagang katanungan. Mahahawa ka ba sa pagdurog ng isang zombie chick? Pero kapag naubusan ng beer ang isa sa kanila, tinatawag nila si Tendo para magdala pa ng ilan at ang kasama ko ay talagang magulo ngayon. Natitisid siya sa sarili niyang mga paa at bumagsak sa lupa, nabitawan ang beer, at kahit na apokalipto na, may mga bagay pa ring hindi nagbabago dahil patuloy pa rin ang pagtrato ng mga tao sa mga naglilingkod na parang basura. Paulit-ulit na sinasabi ni Tendo na nagsosorry siya habang sumisigaw ang mga tao sa kanya sa ibang lugar. Nagagalit ang kanyang dating amo dahil may isang lola na nagbuhos ng kanyang alak, at sinabi niyang tatanggap lang siya ng alak na ibubuhos ng mga babaeng may pinakamagandang dibdib. Kaya tinawag niya si Shizuka at inutusan itong ibuhos ang kanyang inumin. Napilitan siyang pumayag at ginawa niya ang sinabi nito habang nakatitig ito sa kanyang mga ari-arian. Binigyan niya siya ng inumin, pero pinilit siya nitong uminom kahit ayaw niya, at tingnan mo kung paano nilalamas ng lalaking ito ang kanyang labi. Halata naman na gusto niyang gawing ibang uri ng anime ito. Pagkatapos niyang uminom, hiniling niya sa kanya na hawakan siya, na hindi naman niya pinansin. Kaya sumigaw siya kay Tendo na lumapit at dalhan siya ng isa pang bote ng alak para mapalasing niya si Shizuka hanggang sa punto na baka mas kaunti ang kanyang makitang kapangitan sa kanya, pero nakakalungkot sabihin na kahit alak ay hindi kayang ayusin ang mukhang iyon. Nang hindi sumagot si Tendo sa loob ng kalahating segundo, sumigaw siya ng mas malakas para makuha ang atensyon ng pagod na si Tendo at mapakuha siya ng isa pang bote ng beer. Gayunpaman, sa pagitan ng kakulangan sa tulog, heat stroke, at walang tigil na pagsigaw, hindi sinasadyang naibigay ni Tendo sa kanya ang isang walang laman na bote at nawalan ng kontrol si Ganso, nagsimula siyang sumigaw kay Tendo at sabay na nasayang ang hindi bababa sa 6 na galon ng laway sa kanyang rant habang si Shizuka ay nakaupo pa rin sa mesa at malalim ang iniisip. Naalala niya kung paano mula pa noong araw na ipinanganak siya, sinimulan na siyang turuan ng kanyang ama kung paano samantalahin ang mga taong nakapaligid sa kanya upang maging CEO, mano-manong sinisikap na bunutin ang kanyang puso at kaluluwa dahil hindi kakailanganin ng isang CEO ang mga iyon. Sinubukan niyang panatilihing buo ang kanyang puso at itinago ang asong iyon sa atek ng bahay upang subukang gamutin ito hanggang sa gumaling. Sinubukan niya ang lahat at nagsimula pang ang magbasa tungkol sa kalusugan ng hayop para mas matulungan ito. Pagkatapos ng maraming trabaho, sa wakas ay nagawa niyang pakainin ang aso at gumaling ito sa mga sakit nito. Sobrang saya niya na sa wakas ay may kaibigan na siyang makakalaro, pero ang kaligayahan ay nangangahulugang magkakaroon siya ng puso at hindi kayang payagan ng kanyang ama na siya ay mapigilan ng mga walang kabuluhang bagay tulad ng damdamin o pakikiramay. Kaya ginawa niya ang tanging makatuwirang bagay na kaya niyang gawin, pinatay niya ang aso. Pagkatapos noon, nawala na ang kanyang puso at nagpasya na lang siyang makinig sa lahat ng sinabi sa kanya ng kanyang tatay na gawin. Nakakasakal, pero wala siyang magawa para tutulan siya dahil bahay niya ito at siya ang nagtatakda ng mga patakaran. Kaya naman, epektibong nahugasan ang utak niya para ipaubaya sa kanya ang lahat ng desisyon niya sa buhay, at ngayon, ginagawa rin ni Ganso ang parehong bagay kay Tendo sa pamamagitan ng paulit-ulit na pagwasak sa anumang natitirang tiwala sa sarili na mayroon siya sa kanyang isipan. Pagkatapos aksidenteng mahulog ni Tendo ang ilang dilat ang pagkain, sinimulan niya itong pag-alitan dahil sa pagiging tanga at walang silbi, sinasabi rin na kailangan niyang magtrabaho doon ng mas matagal para mabawi ito. Sinusubukan ni Tendo na tumutol, ngunit muling sinimulan ni Ganso na saktan siya at ngayon ay lubos nang nasira si Tendo. Dahil epektibo ang kanyang mga pamamaraan, sinimulan niya ang huling yugto ng kanyang plano, ang gaslighting. Nagpapakita siya ng kabaitan para mapagtiwalaan siya ni Tendo at sinasabing ginagawa niya ito para sa ikabubuti ni Tendo, kaya gusto niyang manatili at magtrabaho si Tendo dito ng permanente. Mapanganib sa labas at hindi mo alam kung kailan ka makakatagpo ng susunod na kuta ng mga zombie. Kaya ang pagpipilian ay manatili rito sa ligtas na compound at magtrabaho sa ilalim ng Ganso o umalis at harapin ang pagtatapos ng mundo ng mag-isa. Pero ako mismo, mas pipiliin ko pang harapin ang katapusan ng mundo anumang araw ng linggo kaysa magtrabaho sa ilalim ng basurang ito na naglalakad. Gayunpaman, masyadong maraming brain cells ang nawala kay Tendo dahil sa pakikinig sa boses ni Ganso, kaya hindi siya makagawa ng tamang desisyon dito at nahulog sa gaslighting.
Kaya habang nagsisimulang dumilim, si Tendo ay nagtatrabaho pa rin na parang zombie. Nagpapahinga si Shizuko sa camper nang makita niya ang bucket list na ginawa ni Tendo. Hindi niya napigil ang ngumiti sa nakita niyang pangarap na nakasulat sa listahan, kaya nagdagdag siya ng isa pa rito. Kinabukasan, habang ang ilan sa iba pang mga lalaki ay nasa pagkuha ng supply, nagpahinga sila at nagreklamo ang isa na si Ganso ang pinuno, pero hindi naman talaga siya nagtatrabaho, habang ang isa naman ay natutuwa lang na hindi sila ginagamot na parang mga tao sa sapatos ni Tendo. Sinabi niya sa mas maikling lalaki na bilasan at isara ang pinto ng truck bago pa man umakyat ang isang zombie, pero tingnan mo nga naman yan. May zombie nang nakapasok. Samantala, pabalik sa compound, nakapag-impake na si Shizuko at Kensho at handa nang umalis gaya ng napagkasundoan nila. Ngunit lumabas si Tendo at nagsimulang sabihing mananatili siya rito at magtatrabaho para sa pinuno mula ngayon. Hindi makapaniwala si Kensho sa kanyang naririnig at iniisip niyang biro lang ito, pero seryosong seryoso si Tendo. Nalinlang siya na isipin na siya ay isang bobo, pangit na idiot na hindi tatagal ng isang minuto sa labas ng mundo, at sa paraan ng kanyang pag-akto, tiyak na naging makinis ang utak niya. Nagsimulang lumayo si Shizuko, handang iwanan si Tendo kung hindi siya sasama sa kanila. Ngunit habang patuloy na nagsasalita si Tendo tungkol sa kung paano niya kailangang bayaran si Ganso para sa lahat ng kabaitang ipinakita nito sa kanya, kaya ang tanging pagpipilian niya ay manatili rito at sundin ang bawat utos nito, naalaala ni Shizuko ang kanyang pagkabata at nakita ang sarili niya sa paraan ng pagkilos ni Tendo ngayon. Kaya bago siya umalis, lumingon siya para bigyan si Tendo ng wake-up call na kailangan niya. Sinabi niya sa kanya na ginagamit lang siya ng Ganso. Ang tunay niyang gusto ay isuko ni Tendo ang kanyang malayang kalooban at pagkakakilanlan sa sarili para siya ay maging isang walang isip na robot. Wala siyang pakialam sa iyo, gusto lang niya ng slave labor. Mataba siya, may labi na parang mga Kardashian, pero may mukha na kahit ang nanay niya hindi kayang mahalin, kaya sinisikap niyang gawing kasing pangit ng buhay niya ang buhay ng ibang tao para kahit papaano ay gumaan ang pakiramdam niya. At habang nagpapatuloy ang pag-ihaw, lahat ay nakatingin lang ng may pagkamangha habang talagang nilalabag niya ang Ganso. Sa kalagayan ng mundo ngayon, hindi niya masabi kung ano ang tamang pagpipilian sa pagitan ng pagstay at pag-alis, pero ang alam niya ay hindi na siya gustong malapit sa Ganso o sa kanyang masamang amoy. Kaya tinanong niya si Tendo kung ano ang gusto niyang gawin habang ibinabalik niya rito ang bucket list nito at ipinakita ang idinagdag nitong item. Nakikita ni Ganso na talagang nakakaabot siya sa kanya, kaya sinubukan niyang pigilan ito sa pamamagitan ng pagkuha ng kanyang notebook mula sa kamay nito at paghagis sa sahig. Pero iyon na ang huling patak na nagpuno sa baso ni Tendo, ang anime ay pinangalanan mula sa aklat na ito, kaya ang ganitong uri ng kawalang galang ay hindi magiging walang sagot. Sa paano man ay nagawa ni Tendo na makapasok sa pagitan ni Ganso para pigilan itong tumapak dito, at tumayo na sa wakas ay nagkaroon na ng lakas ng loob. Gayunpaman, mas mabait pa rin siya kaysa sa magiging ako. Sabi lang niya, ano bang nangyari sa akin? Ganso, salamat, pero hindi ito ang tamang sagot, kaibigan. Ayoko nang makita ulit ang pangit mong mukha. Nagulat si Ganso sa biglang pagtitiwala sa sarili ni Tendo. Sinusubukan niyang ipagpatuloy ang gaslighting at sinasabing may utang pa rin sa kanya si Tendo, pero sinagot ni Tendo, nalampasan ko yung part na problema ko yun. Kahit maging zombie pa ako, mas mabuti pa rin yun kaysa naman maging zombie na pinagtatrabaho mo. At habang sinasabi niya ito, bumalik ang grupo ng mga mangungulekta ng mga mapagkukunan, masayang ipinapakita ang kanilang malaking nakamit para sa araw, ngunit sa halip, siya ay kinagat ng isang zombie. Bumalik sila sa daan at talagang nasa sabik si Tendo dahil nagawa niyang higit sa 30 bagay sa kanyang listahan. Sa ganitong bilis, baka umabot siya ng 100 bago matapos ang buwan, pero nag-aalala si Shizuko na baka mamatay siya kung mangyari iyon. Habang patuloy silang naglalakad sa daan, nakasalubong nila ang isang truck na maraming zombie ang nakatambak sa paligid nito. At iisa lang ang ibig sabihin niyan, may tao sa loob na nakakaakit sa mga zombie na ito, kaya ibig sabihin, nakahanap sila ng unang nakaligtas sa daan at sabik si Tendo na maging superhero ulit. Dali-dali niyang sinuot ang kanyang shark suit at naghanda para sa isa pang hero arc,
ngunit biglang binuksan ang pinto ng truck at inagaw sa kanya ang spotlight ng makasaysayang tumpak na samurai na lumabas, tumalo ng 20 talampakan sa ere, at sinimulang wasakin ang mga zombie. Triple kill yun gamit lang ang ordinaryong pana, para namang umiiyak na lang ako. Hindi sila makapaniwala sa nakikita nila, pero para kay Tendo, cool lang talaga ito. Tinanggal ng samurai ang maskara nito upang ibunyag na siya ay isang batang babaeng Aleman, si Beatrix. At habang nagpapasalamat siya sa kanila sa kanilang tulong, si Shizuka ay natanggalan ng korona bilang pinakamagandang babae. Pagkatapos ipaliwanag ang buong sitwasyon, nalaman ng grupo na pumunta si Beatrix sa Japan dahil labis niyang minahal ang kultura dito. Lahat mula sa mga makasaysayang labanan hanggang sa hentai na may mga tentakulo, na nagpapaliwanag kung bakit siya may suot na baluti ng samurai. Nang buksan ni Tendo ang likod ng truck na sinasakyan niya, nakita niya na ito ay isang truck na may palamigan at may 1 toneladang tuna sa likod. Hinihiling niya ang kanilang pag-unawa dahil may napakahalagang misyon siyang kailangang isagawa, at para magawa iyon, kailangan niya ng gumaganang sasakyan, kaya humihingi siya ng tulong nila sa paghahatid ng isda kay Takasaka. Mukhang talagang tapat si Beatrix sa kanyang kahilingan, kaya pinag-iisipan ni Shizuka na pumayag dahil baka nagdadala siya ng pagkain sa mga nakaligtas. Bumaba si Tendo sa harap niya at tinanong kung bakit gustong-gusto niyang ipa-deliver ang isdang iyon, kaya nagsimula siyang magpaliwanag. Nakita niya ang unang sulyap sa Japan sa parehong paraan na ginagawa ng karamihan sa mga bata, sa panunood ng H-anime, at mula noon, nagsikap siyang mag-ipon at pumunta rito upang maranasan ito mismo. Gayunpaman, pagkalapag niya at malapit na niyang maranasan sa wakas ang kanyang pangarap, sinabi ng mundo ang malaking, "Fuck you," sa kanya, at nagsimula ang zombie apocalypse. Pero hindi pa niya hahayaang mawala ang kanyang pangarap, kaya hinanap niya ang huling nabubuhay na sushi chef na hindi nagtatrabaho sa gasolinahan at magaling sa kanyang trabaho, at napapayag niya itong gumawa ng sushi para sa kanya kung makakahanap siya ng isda para sa chef. Kaya ang dahilan niya sa paggawa ng lahat ng ito ay sushi, at sa swerte niya, narinig ni Tendo ang sushi at agad na sumali sa plano. Sumama rin ang iba dahil bakit hindi, kaya nagtungo silang lahat sa lungsod para makilala ang gumagawa ng sushi. Iniwan ni Beatrix ang daan patungo doon ngunit nag-aalala dahil huling nakipag-usap siya sa lalaking nagbebenta ng sushi ay mahigit 3 araw na ang nakalipas, kaya wala siyang katiyakan na buhay pa ito, ngunit ang pananampalataya sa sushi ang nagtulak sa kanya na huwag pa ring mawala ng pag-asa. Nakarating sila sa isang liko at nakita nilang puno ng napakaraming zombie ang kalye. Gayunpaman, hindi iyon makakapigil sa kanila na makuha ang kanilang sushi, kaya nagbihis sina Beatrix at Tendo. Napakamotibado nila, pero kung nagtataka ka kung may plano sila dito, wala. Gayunpaman, sa tingin ni Shizuka ay may maganda siyang plano, at ito ay may kinalaman sa paggamit ng pinakakaakit-akit na pain na kilala sa mga zombie, ang puwit ni Kensho. Naloko sila, kaya nagsimulang tumakbo ng mabilis si Kensho para makatakas sa kanila, at habang nak-corner silang lahat, kinulong sila ni Tendo gamit ang isang truck, na nag-iwan kay Beatrix na malayang maghiwa-hiwa sa mga zombie isa-isa. Ang tunog ng kotse ay lalong nakakaakit ng mga zombie, at oras na para sa susunod na bahagi ng plano. Sa dami ng mga zombie sa isang lugar, sinimulan nilang ihagis sa kanila ang mga bote ng alak at malapit na nilang sindihan ang apoy, ngunit hindi nila sinuri kung gumagana pa ang mga posporo na hawak nila. Kaya ngayon, sinasaklaw na ng mga zombie ang pansamantalang barikada, at ngayon ay patungo na sila sa kanilang RV. Kung palibutan ito ng mga zombie, hindi sila makakagalaw o makakabalik sa loob, at mawawala ang lahat ng isda at ang kanilang pag-asa na makagawa ng sushi. Hindi papayagan ni Tendo na mangyari iyon, kaya tumalon siya pababa para ipagtanggol ang truck gamit ang kanyang buhay, dahil mas gugustuhin pa niyang maging zombie kaysa hindi makakain ng sushi mula nang makilala nila si Beatrix 1 oras na ang nakalipas. Ginugupitan nila ang sarili nila sa pag-atake ng mga zombie sa paraang hindi pangkaraniwan, ngunit tila napakarami nila para kailanganan lang ng 2 tao para harapin. Mukhang malungkot ang sitwasyon, ngunit may plano si Shizuka at ginamit ang isang drone para muling akitin ang mga zombie pabalik sa pangunahing plaza. Tapos na siya sa paglalaro at may buong istasyon na natatakpan ng gasolina para pasabugan ang mga zombie hanggang langit. Naghagis si Kensho ng Molotov sa gitna,
At sumabog ang mga paputok ng zombie habang nagsisimula silang masunog lahat at naglalakad ang grupo mula sa kalapit na bubungan. Sa pagkaalis ng lahat ng zombie, wala nang hadlang sa kanila at nagawa na nila ang gusto nilang gawin buong araw. Busyugan mo ang kanilang mga mukha ng laman ng isda. Ang sushi chef ay nagmula sa Gunma, ngunit ginugol niya ang nakalipas na 30 taon ng kanyang buhay sa pagpapahusay ng kanyang kasanayan sa paghahain ng isda, kaya't labis siyang natuwa na may mga taong nais pa ring kumain ng kanyang sushi. Habang nagsimula na ang iba na kumain, nag-aatubili naman si Beatrix na kumuha ng unang kagat. Kinuha niya ang sushi, at pagkatapos ilubog sa toyo, kumuha ng unang kagat at napaluha. Nang makita ito, napaluha ang gumagawa ng sushi. Ito ang pinaghirapan niya, ang walang tigil na linggong pagtatrabaho niya, ang pagkawala sa kasal ng kanyang anak, at ang hindi man lang pagdalo sa libing ng kanyang asawa. Lahat ng ito ay sulit para sa sandaling ito. Hindi ako nagbibiro, yan talaga ang sinabi niya. Siguro na-realize niya kung gaano kid-pressing ang kanyang pagka-obsess sa trabaho, dahil pagkatapos ay sinabi niya na dahil walang ibang customer na mabubuhay ang darating dito sa ngayon, iinuman nila ang lahat ng alak sa tindahan ngayong gabi. Kinabukasan, muling naglakbay ang grupo, ngunit hindi komportable ang kanilang biyahe dahil sa kasalukuyang heatwave na nararanasan nila. Sa loob, nagrereklamo si Beatrix tungkol sa init habang sabay na pinapatunayan kung bakit karapat-dapat siyang maging hari ng mga babae, na nagpapabagsak kay Shizuka. Hindi pa nakakaligo ng maayos ang grupo sa loob ng ilang araw, kaya lahat sila ay nagsisimula ng mabaho ng husto. Kaya naman, sa sinabing iyan, ito ang magiging episode ng paliligo. Lahat sila ay nagpalit ng bathrobes, at muling natalo ni Beatrix si Shizuka sa lakas ng boses. Dahil sa labis na pagmamahal niya sa Japan, napakaraming alam ni Beatrix tungkol sa mga hot spring, pero walang nakaintindi sa sinasabi niya maliban sa huling bahagi. Inanunsyo ang mga ito noong panahon ng Edo bilang lunas sa lahat ng sakit maliban sa sakit sa pag-ibig at downbad syndrome, kaya hindi ito makakatulong kay Tendo na downbad ngayon kay Shizuka. Sinusubukan niyang ilihis ang usapan patungo sa pagbibiroan, ngunit nananatili pa rin si Shizuka sa kanyang posisyon na hindi kailangan ang pag-ibig habang hindi direktang sinasabing walang pera si Tendo. Sa pagpapatuloy, sa wakas ay nakarating na ang mga lalaki sa paliguan ng mga lalaki at sabik na sumubsob doon, gayon din si Shizuka, kaya't papunta na siya sa paliguan ng mga babae, ngunit bumalik si Beatrix na nagsasabing walang mainit na tubig doon. Mukhang sira ang bomba para sa seksyong iyon, at nang marinig ito, nag-philosopher mode ang mga bata. Dahil sa mga pangyayari, tila walang ibang pagpipilian, ngunit upang hindi magkamali, hindi kami natutuwa rito, halika na't sumali. Pero mabilis na tinapos ni Shizuka ang usapang iyon. Gayunpaman, tila nagustuhan ni Beatrix ang kanilang sinabi, kaya tuluyan siyang naghubad upang sumali sa kanila, na lalo pang nagpalala sa downbad syndrome. Gayunpaman, bago pa man siya makapasok, lumingon sina Tendo at Kensho sa likuran nila at nakitang puno pala ng hubad na mga zombie ang paliguan, kaya napilitan silang tumakbo palayo. Nakatakas sila, at sa swerte nila ay walang makitang zombie na umaakyat ng bundok kahit saan, kaya ligtas muna sila sa ngayon. Pero ano ang silbi ng pagiging ligtas kung hindi naman nila ulit ang mainit na bukal? Lahat sila ay umiiyak dahil sa kanilang kamalasan, ngunit agad din silang nakatulog pagkatapos. Nagising si Tendo at nauuhaw, kaya naglakad siya papasok sa kagubatan para maghanap ng makakain, ngunit sa halip ay nakakita siya ng mas maganda, isang natural na mainit na bukal na nasa gitna lang ng bundok. Hindi siya nag-aaksaya ng oras sa paghubad ng lahat ng kanyang damit at pagpasok sa tubig. Ngunit habang siya ay naglalayag sa tubig, nabangga niya ang isang tao at naharap sa maluwalhating katotohanan na kanyang kinalalagyan. Nasa hot spring siya kasama si Shizuka na hubad, na maganda para sa kanya pero hindi makakatulong sa kanyang uhaw. Humihingi siya ng paumanhin sa sitwasyon, na sinabi niyang ayos lang, pero dapat siyang umalis kaagad. Gayunpaman, binabaliktad niya ang sitwasyon at sinasabing hindi. Buong araw na siyang gustong sumakay sa isa sa mga ito, at mas gugustuhin pa niyang mamatay kaysa palampasin ang pagkakataong ito. Habang nakaupo sila doon sa awkwardness, nagsimulang humingi ng paumanhin si Shizuka kay Tendo dahil sa pagtanggi niya sa mga ideya nito kung paano dapat gumana ang isang relasyon. Noong bata pa siya, tinuruan siya na may dalawang uri ng tao,
ang mga tama at ang mga may sapat na mapagkukunan para gawing tama ang kanilang sarili. Laging may patakaran ang kanyang ama na panatilihin ang iyong posisyon at kasuhan sila hanggang sa mawala sila sa isipan hanggang sa sumuko sila. Kaya sandali lang doon, bumalik siya sa dating gawi at hindi makapagbukas tungkol sa gusto niyang sabihin. Sinabi ni Tendo na pre-open siya ngayon. Natanto niya na tama siya at sinabing gusto niyang makahanap ng kapareha na makakausap niya ng ganito. Napagtanto niya na binigyan niya lang ng pahintulot si Tendo bilang posibleng kapareha. Nahiya siya nang tanungin ni Tendo kung ganoon nga ang ibig niyang sabihin sa iniisip nito. Pero bago pa siya makapagbigay ng tiyak na sagot, natagpuan sila ni Kensho at Beatrix at nakaramdam ng pagtataksil dahil pumunta sila rito nang walang pahintulot nila. Pareho silang agad naghubad at tumalon din sa mainit na bukal. Pagkatapos nito, nagpatuloy sila sa kanilang paglalakbay patungo sa Gama. Nag-aalala si Beatrix para sa kaligtasan ng mga magulang ni Tendo, pero hindi niya iniisip na matatalo sila ng isang bagay na tulad ng zombie apocalypse. Arthritis, siguro, pero hindi kailanman makukuha ng mga zombie ang mga ito. Kung buhay pa sila, iniisip ni Kensho na kailangan niyang magpakilala sa kanila, kaya natural lang na ang una niyang naisip ay maghubad. Pinabilis ni Tendo ang van para takpan ang boses ni Kensho at tinanong ni Shizuka kung kinakabahan siya, dahil 3 taon na ang nakalipas mula nang huli siyang bumisita sa kanila. Bagaman hindi naman siya kinakabahan, iniisip niya na magiging awkward ang pag-uusap nila ng kanyang ama matapos ang kanilang paghihiwalay, ngunit naputol ang kanyang iniisip nang sumigaw si Beatrix para ipaalam sa kanya ang barikada sa daan sa unahan nila. Huminto si Tendo sa van at bumaba para tingnan ang barikada, ngunit habang papalapit siya, nakita niya ang tunnel na puno ng daan-daang zombie. Ang kanyang nayon ay nasa kabilang panig ng tunnel, kaya nag-aalala sila na baka may nangyari sa kanila, pero hindi nakikilala ni Tendo ang sinuman sa mga mukhang kilala niya mula sa kanyang nayon sa mga zombie na iyon, kaya tiwala pa rin siya na ligtas ang kanyang nayon. Dahil hindi sila makadaan sa tunnel, ang tanging pagpipilian na lang nila ay iwanan ang kotse at maglakad sa kagubatan para malibyutan ang bundok at makapasok sa nayon. Bagaman wala siyang dahilan para maniwala na nasakop ng mga zombie ang kanyang nayon, nagsisimula na siyang magkaroon ng pagdududa tungkol sa kanilang kaligtasan. Gayunpaman, itinuturo ni Shizuka na ang kabilang dulo ng tunnel ay sinelyohan din, na nangangahulugang malamang na nakahanap ng paraan ang mga tao sa nayon upang maipit doon ang lahat ng zombie na nagmumula sa lungsod at mailigtas ang kanilang sarili. Sigaw ni Baker na nagmumula sa likuran nila at nakita nila ang lalaking ito na tumatakbo patungo sa kanila na parang baliw. Pero hindi yan ang problema, kundi ang zombified na Pumbo na humahabol sa kanya. Mabilis na kumilos si Beatrix at pinaputok ang isang palaso sa pagitan mismo ng mga mata ng baboy ramo. Nagpasalamat si Kamana sa kanila sa lahat ng tulong nila noon at tinanong ni Tendo kung bakit siya narito sa unang lugar. Parang wala siyang pagpipilian, na puno ng zombie ang mga lungsod, kaya pumunta siya rito para takasan ang buong gulo. Sumasang-ayon ang iba sa kanyang pag-iisip, ngunit hindi magiging matalino na basta na lang manirahan sa gubat ng ganito. Pero huwag mag-alala, ang lalaking ito ay kasing laki ni Steve sa Minecraft at kaya ring magtayo tulad niya. Siya ay isang dalubhasang karpintero, kaya kung wala siyang bahay, kaya niyang gumawa ng isa para sa kanyang sarili. At gusto rin ni Tendo na makisali sa aksyong iyon dahil nasa listahan niya ito. Sinabi niya kay Kamana na siguro nagmamadali siyang tapusin ang kanyang bahay sa puno, kaya naman iaalok nila ang kanilang tulong sa kanya, ganap na binabaliwala ang katotohanang papunta siya para tingnan kung naglalakad na parang zombie ang kanyang mga magulang. Pero malinaw na mas mahalaga ito. Masaya si Kamana na may tumutulong sa kanila at sinimulan niya silang turuan ng pagkakarpintero habang nagtatayo sila. Ang uri ng bahay sa puno na maaari mong itayo ay nakadepende sa puno, kaya kailangan mong matutong magtanong sa kagubatan kung paano magtayo. Kung mamamatay ang puno, mamamatay din ang iyong bahay, kaya kailangan mong bigyang pansin ang lahat ng nangyayari sa paligid mo at tiyakin ang kalusugan ng iyong puno. Pinag-uusapan ni Tendo kung paano niya palaging gustong makagawa ng bahay sa puno, na nagpapaalala kay Kamana sa kanyang anak. Pero nang tanungin siya ni Tendo tungkol sa kanya, natahimik si Kamana. Kinagat ng kanyang asawang naging zombie ang kanyang anak, kaya kinailangan niyang patayin silang dalawa gamit ang sarili niyang mga kamay.
Hindi man lang niya nagawang gawin ito sa kanya bago siya namatay, pero sinabi ni Tendo na nandito siya para suportahan siya. Patuloy silang nagtatrabaho sa bahay puno hanggang sa matapos ito at mukhang maganda naman, pero tiyak na hindi ako gagamit ng slide na iyon pagkatapos bumaba si Kensho. Ngayong natapos na ang pagtatayo ng bahay sa puno, nagpatuloy na sina Tendo at ang iba patungo sa Gama Village at ipinakita ni Tendo kung ano ang pinag-uusapan ng kanyang mga magulang noong ipinaliwanag nila kung paano sila nag-aral. Pero kahit na napakabilis nitong makapatay sa kanila, tinitiyak nito na walang zombie ang makakarating sa kabilang dulo ng bitag ng kamatayan. Mula rito, sa wakas ay makikita na nila ang nayon at lalakad pa sa loob ng kagubatan upang marating ito. Habang naglalakad sila, iniisip ni Tendo kung paano siya hindi kailanman bumalik sa nayon kahit maraming pagkakataon siyang gawin ito sa paglipas ng mga taon, kaya determinado siyang bumawi sa kanila ngayong nakabalik na siya. Ngunit pagdating nila, wala silang makita, walang-wala, kaya nag-aalala si Tendo na baka talagang pinatay sila ng mga zombie. Kaya naman, nagtatakbo siya para hanapin sila at nakita niya ang lahat sa isang kubo, ginagawa kung ano man ito. Nahanap din niya doon ang kanyang nanay at tatay at nagsimulang humingi ng paumanhin sa kanila ng labis dahil hindi niya nagawa ang anuman para sa kanila at hindi siya kailanman bumisita sa loob ng 3 taon niyang pagkawala, ngunit ayaw pakinggan ng kanyang tatay ang anumang kalokohang iyon at hinampas siya sa ulo. Pagkatapos ay bumaling siya sa iba at sinabing maaari silang manatili sa ilan sa mga bakanteng kwarto habang narito sila. Pagkatapos ay umalis siya sa mga bukid nang hindi na nagsabi pa sa kanila. Naghahanda ang ina ni Tendo ng pagkain para sa kanilang lahat gamit ang mga ligaw na halaman na mayroon sila sa lugar at humanga si Shizuko sa kung gaano talaga sila kasaapat sa sarili. Medyo maliit at liblib ang nayon, kaya tuwing taglamig, halos napuputol sila sa buong mundo. Kaya naman, malaking bahagi ng kanilang pagkain ay dito na mismo sa nayon nila itinatanam. Narinig ng mga tao mula sa lungsod na ligtas ang Gunma, pero muli na naman, ang mga hayop na patuloy na nagtatago na nakagat sila ang Samaire para sa lahat, at kinailangan nilang isara ang tunnel para mapigilan ang pagkalat. Ngunit para sa mga hindi nahawa ang tao na nakarating ng ligtas sa nayon, maaari silang tumira sa mga bakanteng bahay na mayroon sila rito. Pero bukod pa roon, may misyon pa rin si Tendo na tulungan ang kanyang nanay at tatay para mabawi ang oras na hindi niya ginugol sa kanila. Kaya sinimulan niya sa kanyang nanay sa pamamagitan ng pagtulong sa paghuhugas ng pinggan at paggawa ng iba't ibang bagay para sa kanya, pero sinabi nito na ayos lang at hayaan na lang siya ang gumawa ng kanyang mga gawain. Kahit hindi siya makatulong kay nanay, makakatulong pa rin siya kay tatay sa bukid. Habang nasa labas, tahimik silang nagtatrabaho, ngunit medyo malakas ang katahimikan para kay Tendo, kaya sinubukan niyang makipag-usap sa kanyang ama. Gayunpaman, hindi siya mahilig sa maliliit na usapan at nagbibigay ng maikli at nakakabagot na mga sagot. Nalilito si Tendo dahil gusto niyang pasayahin ang kanyang mga magulang, pero sa parehong oras, hindi naman siya susuko. Mamaya ng gabi, nakita naming nagsimulang umubo ng dugo ang kanyang ama at malinaw na hindi ito magandang senyales, pero itinago niya ang katotohang ito kay Tendo, nagkunwaring maayos lang siya. Naglalakad sila pauwi ng mapadaan sa ilang taong galing sa lungsod at sinasabi ni Tendo na nakita na niya dati. Ang mga taong iyon ay pumupunta sa tunnel na may mga zombie at hindi maganda ang intensyon. Ang pinuno ay isang karaniwang talunan, marahil ay mas mataas pa sa karaniwan pagdating sa pagiging talunan, kaya para sa kanya, nang gumuho ang mundo, hindi siya maaaring maging mas masaya dahil nangangahulugan iyon na hindi na siya kailangang sumunod sa anumang patakaran. Kaya kung gagawin niya ang unang bagay na gagawin ng isang matinding naninigarilyo sa ganitong sitwasyon, nanakawan niya ang tindahan ng sigarilyo, pero doon ay makakahanap siya ng maraming talunan na tiyak may malaking galit sa kanilang mga barbero. Kaya bumuo sila ng grupo na katulad ng 100 bagay na gusto naming gawin ni Tendo bago maging zombie. Kriminal na edisyon. Kinabukasan, nakita natin si Tendo na sinusubukan ng isang bagong bagay, habang ginugulo ng mga babae ang kanyang buhok para bigyan siya ng itsurang pinag-iisipan ng karamihan ng mga lalaki kung kaya nilang gawin. Dreadlocks. Mamaya, nakita namin silang lahat na nagte-tea break at nalaman namin na ang batang babae na gumawa ng dreadlocks ni Tendo ay talagang espesyalista pagdating sa mga ito dahil nagtrabaho siya sa isang hair salon ng mahigit 10 taon.
Kaya nang marinig niya na gusto ni Tendo na subukan sila, gusto niyang tulungan sila. Ang dalawang iba pang babae ay kasama ang isa na nagturo sa isang kolehiyo sa Tokyo at ang isa naman ay isang profesional na makeup artist para sa mga pelikula. Nasisiyahan si Tendo na nagtrabaho siya sa mga pelikula at tinanong kung saang pelikula siya naglagay ng makeup. Kaya ipinakita niya sa kanya ang isang poster para sa isang pelikulang tinatawag na Song of the Dead. Nakita na niya ito noon, pero hindi niya alam na kinunan ito sa Japan. Kaya naman, nagiging excited siya at sinasabi sa kanya na nagpi-file lang sila ng sequel ng zombie movie. Pero pagkatapos ay nagsimula ang zombie outbreak at parang pinakamalalang lugar na pwedeng atakehin ng zombie dahil noong una, akala ng lahat ay burwan lang. Pero nang makita ang dugo mula sa mga kasamahan niyang namatay at ang katotohanan na walang naglabas ng kamera para mag-record, naging malinaw na hindi ito biro, bro. Maraming nangyari sa daan habang papunta sila rito. Pero tinanggap sila ng mga tao sa nayong ito ng buong puso. At kahit na puro pag-iisip lang, gusto pa rin ng dalaga na manatiling nakatira sa nayon kasama sila. Sa isang kubo, pinapanatili ni Shizuka ang apoy sa pamamagitan ng paghihip dito gamit ang isang tubo nang pumasok ang isang lola upang pasalamatan siya sa kanyang pagsusumikap. Alam niyang mahirap ang paggawa ng trabahong hindi siya sanay. Pero hindi siya apektado nito kahit kaunti. Ang pinakamagandang paraan para malampasan ang pagwawakas na ito ay marahil ang umasa sa mga kasanayang ginagamit bago pa man umiral ang kuryente. Kaya sabik siyang matuto tungkol sa kung paano namumuhay ang mga tao dito. Hindi naintindihan ng lola ang karamihan sa sinabi niya, pero masasabi niyang pinakamasarap ang kanin na niluto sa ordinaryong apoy ng hurno. Bumalik si Shizuka sa pag-aalaga sa apoy, ngunit sa kasamaang palad, kinailangan niyang maramdaman ang mga kamay ng matandang lalaki na nagpapadala ng panginginig sa kanyang buong katawan. Pinalayas ng lola ang matandang lalaki at humingi ng paumanhin kay Shizuka para sa kanyang mga ginawa. Naging medyo senile na siya at napagkamalan siyang asawa niya na namatay na matagal na. At kahit mukha siyang umiiyak ngayon, siya naman talaga ang isa sa pinakamahusay na mangangaso sa nayon. Sa sandaling iyon, may pumasok na lalaki at tinanong si Tom kung mayroon siyang lubid na maibibigay dahil naputol ng malala ang kamay niya habang nagpuputol ng damo gamit ang kanyang karit. Kaya naman, pumunta siya para tumulong, pero binalaan sila ni Shizuka na huwag masyadong higpitan ang pagtali sa kahoy dahil may panganib na magdulot ito ng necrosis sa tissue. Binibigyan din niya siya ng napakakapakipakinabang na mga tip na makakatulong sa pagtigil ng pagdurugo, na nagiging dahilan para isipin na siya ay isang doktor. Gayunpaman, itinanggi niya na siya ay isang tunay na doktor, gusto lang daw niya maging isa noong bata pa siya, kaya nagbasa siya tungkol sa medisina. Pero hindi naman nagbabago ang isip niya, at habang parami ng parami ang lumalapit sa kanya para humingi ng tulong, siya na ngayon ang default na doktor ng nayon. Nang matapos kay Kensho, nasa labas siya tumutulong sa bukid at ipinakita niya ang cesspit, kung saan nakaimbak ang lahat ng dumi sa nayon at ginagamit muli bilang pataba. Sa Japan, maraming sustansya sa lupa ang natatangay ng ulan, kaya masaya silang may paraan para maibalik ang mga nawalang sustansya. Sinasabi rin nila na kung sumisid ka sa cesspit, magiging maunlad ka sa buhay, pero hindi handa si Kensho na alamin kung totoo o hindi iyon. Napansin niya ang isang batang babae na nag-iisang nakaupo at hinahaplos ang kanyang aso, kaya tinanong niya kung sino ito. Kaya ipinaliwanag ng lalaki na isa siyang batang babae na nakatakas mula sa lungsod, pero nawala niya ang kanyang mga magulang sa daan kaya ang kanyang aso na lang ang natitirang pamilya niya. Sa mga nangyari sa kanya mula nang dumating siya rito, ni minsan ay hindi man lang siyang umiti, kaya naman kinuha ni Kensho sa sarili niya na pasayahin siya gamit ang kanyang nakasanayang gawain. Pero bata pa rin siya, kaya itinago niya ang kanyang family jewels. Lumapit siya sa kanya at tinanong kung gusto niyang panoorin siyang mag-juggle, pero naguluhan lang siya kung bakit bigla na lang siyang kinausap nito. Sabi niya, karaniwang paggalang lang na bumati sa isang babae, bata man o matanda. Ito ay para lamang sa Italia, bagaman. Hindi maintindihan ng dalaga kung bakit niya babanggitin ang Italia gayong siya ay Italiano, pero napatawa siya ng kaunti kaya natupad ni Kensho ang kanyang misyon. Nagpakilala siya at tinanong kung ano ang pangalan nito, kaya sinabi nito na Anjo, kaya tatawagan niya itong Anji bilang palayaw. Ngayong magkaibigan na sila,
Gusto niyang ipakita sa kanya ang kanyang pagtatanghal kung saan kumakain siya ng isang mangkok ng udon gamit ang kanyang puwit, pero nagpasya siyang hindi na lang niya panoorin iyon. Sa ibang bahagi ng nayon, ipinapakita kay Beatrix ang water wheel na ginagamit upang makabuo ng kuryente na kanilang ginagamit sa nayon, bagaman sapat lang ang output nito para sa mga pangunahing pangangailangan. Maraming zombie bear at boars ang nagpapakita sa nayon kamakailan, kaya kinailangan nilang palakasin ang bakod na dekuryente na pinapatakbo ng water wheel. Ito ay para mapalayo ang mga zombie bear at nagbibigay ng mahinang kuryente sa anumang humipo dito. Ngunit may isang bagay na dapat bantayan si Beatrix dito. Ang kahon na tinuturo niya ang siyang nagpapatay ng kuryente kung may tumagas na kuryente, o kung masyadong mataas ang boltahe, kaya pinayuhan niya si Beatrix na mag-ingat dahil talagang mapanganib ito. Bumalik kay Tendo, nag-uusap ang mga babae tungkol sa kung paano na nila nasisimulang ma-enjoy ang buhay sa nayon dito. Mahirap at matagal ang paggawa ng mga bagay dito, pero nakakatulong iyon para makipag-ugnayan ka sa mga taong gumagawa nito. Mamaya ng gabi, habang nagtatrabaho si Tendo sa bukid, lumapit si Kensho para batiin siya. Habang nagtatrabaho sa bukid si Tendo, natututo naman si Kensho kung paano magpatay ng manok, at ang trauma ay maaaring pumihil sa kanya na kumain muli ng chicken tendais kailanman. Habang nag-uusap at nagkakatuwaan sila, napansin ni Kensho ang isang pamilyar na mukha na dumadaan at tinawag si Higurashi dahil matagal na niyang hindi nakita ito. Ngunit hindi naman natuwa si Higurashi na makita silang dalawa at tumalikod upang umalis. Tila hindi siya nakilala ni Tendo, kaya ipinaliwanag ni Kensho na nasa kanilang klase sa pangkalahatang pag-aaral si Tendo at noong nasa kolehiyo pa sila, pero bigla na lang siyang tumigil sa pagpasok sa klase. Hindi makapaniwala si Higurashi na kailangan pa niyang makita silang dalawa kahit dito. Sila ang naging pahirap sa kanyang buhay noong kolehiyo dahil taglay nila ang isang bagay na hindi niya kailanman nagawa. Kaligayahan. Matagal na rin siyang hindi nakakakita ng nakakainis nilang masayahing mukha, pero okay lang dahil perpekto ito para sa kanyang masamang plano. Mamaya ng gabing iyon, nakita ni Tendo ang kanyang ama sa labas na umiinom at nagtanong kung pwede siyang sumali dahil magandang pagkakataon nito para makasama siya. Walang nakikitang problema ang tatay niya rito at pinaupo si Tendo sa tabi niya habang pinapanood nila ang mga bituin. Nagsimulang magsalita si Tendo at sinabi sa kanyang ama na kahit noong bata pa siya ay hinahangaan niya ang buhay sa lungsod. Nagsisimula na siyang mag-isip na baka hindi na masama ang manirahan sa nayon, bukod pa doon, sigurado siyang magagamit nila ang dagdag na tulong sa paligid. Kaya ang gusto niyang sabihin ay gusto niyang manatili sa nayon kasama sila magpakailanman, pero hindi pa rin pabor ang tatay niya sa ideyang manatili siyang nakakulong sa kanilang maliit na nayon. Dapat lumabas ang isang lalaki at hanapin ang pinakamalaking pangarap na kaya niya at puntiryahin ito ng buong lakas. At saka pala, hindi naman sa mahalaga ngayon, pero kailangan ng tatay niya na sabihin sa kanya na hindi bagay sa kanya ang mga dreadlocks na yon. Nagtawanan silang dalawa tungkol dito at nagpatuloy sa pag-inom hanggang sa gabi, sa wakas ay nagkaroon ng bonding time na gusto ni Tendo. Gayunpaman, malapit nang matapos ang masasayang araw dahil sisirain ng Reject Squad ang lahat ng itinayo ng nayong ito. Gagawin nilang pagkain ng zombie ang lahat dito at may personal na galit din si Higurashi kay Tendo. Habang nagkakaroon ng karaniwang gabi ang party ang lahat sa nayon, isa sa kanila ang lumabas para umihi at saksi sa kaguluhang malapit ng maganap. Napagtanto ni na Beatrix, Kensho, Shizuka, at Tendo na may malaking mali kaya nagtungo sila upang tingnan ang sitwasyon at natuklasan na napuno ng mga zombie ang buong nayon. Hindi nila maintindihan kung paano nangyari ito, pero agad na nagpunta ang tatay niya para mag-damage control at hanapin ang asawa niya habang sinasabihan si Tendo na kunin ang mga kaibigan nito. Sumakay sina Higurashi at ang mga itinapon sa mga bulldozer, ligtas mula sa mga zombie, habang tumatawa sa mga taong tumatakas para sa kanilang buhay at sinisikap ni Shizuko na ipasok sa loob ng isang bahay ang mga may sakit at nasugatan para magbarikada, ngunit napalibutan siya ng mga zombie sa proseso. Gayunpaman, lahat ng taong tinulungan niya bilang lokal na doktor ay dumating upang iligtas siya at ang grupo ng mga ngaso ay nagpaluwag ng kanilang mga baril upang simulan ang pagpatay sa mga zombie, ngunit napakarami nila, kaya napilitan silang umatras sa loob. Gayunpaman, hindi pa tapos si Higurashi sa kanyang maliit na laro, kaya sinindihan niya ang ilang dinamita at pinasabog ang maraming bahay.
Nanghihilakbot si Shizuka sa lahat ng nangyayari sa paligid niya, at kung walang gagawin agad, lubos na masisira ang buong nayon. Sa ibang lugar, tumatakas si Kensho para sa kanyang buhay habang karga si Angie, ngunit malapit nang maabutan siya ng mga zombie. Gayunpaman, bago pa man sila maging pagkain ng zombie, nakapasok si Beatrix at nailigtas sila gamit ang kanyang sandata. Nahanap din sila ni Shizuka at Tendo, at nagkaroon ng plano si Shizuka para mailabas ang lahat ng mga taga-nayon mula rito at makapunta sa tulay na nakabitin para hindi sila maabutan ng mga zombie, pero may problema pa rin sa bakod na dekuryente sa paligid ng nayon. Sinabi ni Beatrix sa kanila na hindi naman dapat maging problema iyon dahil ang bakod ay ginawa para magbigay lamang ng bahagyang kuryente sa mga zombie, oso, at baboy ramo. Ngunit nang hawakan ito ni Kensho para tingnan kung totoo, malinaw na higit pa sa bahagyang kuryente ang natanggap niya. Siguradong may nagtaas ng boltahe at nagkalikot sa makina para mapatay ang kuryente, ibig sabihin, ang kuryenteng bakod ay halos nakakulong sa kanilang lahat sa loob at ang mga salarin sa likod nito ay sina Higurashi at ang mga hindi katanggap-tanggap. Sa una, hindi sila sigurado kung siya ang nasa likod ng lahat, pero pagkatapos niyang kumpirmahin mismo, hindi nila maintindihan kung bakit niya ito ginagawa. May sarili siyang bucket list ng mga bagay na gusto niyang gawin, at kung mamamatay na rin siya, mamumuhay siya ayon sa gusto niya at magdudulot ng sakit at pagdurusa sa iba hanggat gusto niya. Lalo na siyang ayaw kay Tendo dahil noong kolehiyo pa, palagi siyang masaya araw-araw habang napakasama ng buhay ni Higurashi, kaya naman kinamuhian niya si Tendo mula noon. At dahil doon, gusto talaga niyang makita siyang maging zombie. Naiintindihan ni Tendo ang pagnais na mabuhay sa huling mga araw mo ayon sa gusto mo, dahil ganoon din ang ginagawa niya, pero hindi niya kayang payagan ang pamumuhay na lumalabag sa buhay ng ibang tao. Hindi niya hahayaang sirain nila ang buhay ng mga taga-nayon dito na nagsisikap mabuhay, bukod pa rito, hindi pa niya nababayaran ang kanyang mga magulang sa pagpapalaki sa kanya kaya sisiguraduhin niyang hindi makakamit ni Higurashi ang kanyang layunin. Pero dahil siya ang may bulldozer at malapit ng palibutan ng mga zombie ang grupo, naghiwa-hiwalay ang lahat para iligtas ang pinakamaraming tao hanggat maaari at makalabas sa nayon. Habang patuloy na nagwawala si Higurashi sa buong nayon, ang ama ni Tendo, kasama ang mga babaeng kausap niya kanina, ay nagkuta sa loob ng isang bahay para sa kaligtasan. Pero tila nagiging malala na ang sakit ng tatay ni Tendo habang siya ay bumabagsak sa lupa, ngunit sinasabi niyang okay lang siya. Samantala, papalapit sa kanila si Tendo habang pinupukpok ng mahabang patpat ang mga zombie. Sa ibang lugar, si Angie ay naglilibot at hinahanap ang kanyang aso, si Charo, at nakita niya itong gumagawa ng mga bagay na hindi kanais-nais sa isang manok. Masaya siyang sa wakas ay nahanap na niya ang kanyang mahal na aso, ngunit bigla siyang hinawakan mula sa likod ni Kensho na tinakpan ang kanyang bibig para hindi sila makagulo sa isang zombie na dumadaan malapit sa kanila. Pagkatapos nito, sinabi niya sa kanya na mapanganib na maglakad-lakad mag-isa sa ganitong sitwasyon, pero kailangan niyang hanapin si Charo dahil wala na ang kanyang mga magulang. Siya na lang ang natitirang pamilya niya. Naiintindihan ni Kensho ang nararamdaman niya, pero hindi ligtas dito kaya naghanap siya ng hagdan at pinapunta silang lahat sa bubong ng gusali dahil hindi makakaakyat dito ang mga zombie. Gayunpaman, bagaman maaaring walang kakayahan ang mga zombie na umakyat sa hagdan, tiyak na may kakayahan ang lalaking ito mula sa reject squad kaya nakalabas siya sa bubong at balak niyang itulak sina Kensho at ang babae sa sahig upang makain sila ng mga zombie. Gaya ng makikita mo sa kanyang pangit na mukha, napakasama ng kanyang buhay bago ang pagtatapos na ito, kaya gusto niyang maranasan nila ang parehong sakit na naranasan niya kahit wala silang kinalaman dito. Ginagamit niya ang kanyang tungkod para subukang itulak si Kensho mula sa bubong, samantala si Beatrix ay papunta na upang pigilan ang water wheel para tumigil ang electric fence. Gayunpaman, ang kanyang magiting na pagtatangka ay nabigo dahil sa pangalawang tumanggi na nagbangga ng tractor sa kabayong sinasakyan niya. At bagaman tila napakabobo na hamunin ang isang batang Aleman na nakita mong hinati ang mga zombie sa dalawa sa isang hampas lang, handa naman ang basurang ito na may dalang chainsaw at hinati ang mahabang sandata sa dalawa gamit ang kasanayan ng isang 2 beses na pambansang kampyon sa fencing noong nasa junior high school pa siya. Nakasabay din ang pag-abot ng kanyang buhay sa rurok. Hinugot ni Beatrix ang kanyang espada at naghanda para sa seryosong labanan dahil maaaring ito na ang laban hanggang kamatayan.
Sinusubukan ni Shizuka na ilikas ang mga taga-nayon na nagkukulong sa kanilang mga bahay. Siguradong masisira ng mga zombie ang mga pintong iyon sa lalong madaling panahon kaya kailangan nilang kumilos, pero sinasabi sa kanya ng mga tao na kumalma at makinig. Nagpapasalamat sila sa lahat ng tulong na ibinigay niya sa kanila, pero lahat sila ay matatanda na at hindi na makagalaw ng madali, at isa sa kanila ay nakarete pa kaya hindi nila siya kayang buhatin. Magiging pabigat lang sila sa kanya kung sasama sila kaya pinayuhan nila si Shizuko na iwan sila at tumakas kasama ang iba pang malalakas ang katawan sa nayon. Hindi lang siya basta-bastang makikipagsabayan sa sinasabi nila, pero sa ganitong bilis, mamamatay silang lahat maaga man o huli. Dahil wala ng ibang pagpipilian, siya na mismo ang nagkusang loob na ilayo ang atensyon ng mga zombie mula sa mga matatanda, nangakong babalik para iligtas sila mula rito. Samantala, nahihirapan ang tatay ni Tendo at ang iba pang nagbarikada na mapanatiling hindi makapasok ang mga zombie, ngunit nang tila malapit na silang malampasan, dumating si Tendo upang iligtas ang araw. Marami pa siyang gustong gawin para sa kanyang mga magulang. Habang nagtatrabaho siya, hindi naman siya gaanong kumikita kaya hindi niya kailanman naipadala sa kanila ang anuman o naisama sila sa mga biyahe. Bukod pa rito, mayroon pa rin siyang negatibong race kaya malayo pa ang pagbibigay sa kanila ng mga apo. Hindi rin niya gustong humingi ng paumanhin sa kanilang mga libingan kaya hindi niya sila maaaring hayaang mamatay dito. Gayunpaman, hinayla siya ng kanyang ama at siya mismo ang lumabas doon. Sinabi kay Tendo na kung gusto niya talagang bumawi sa kanya bilang anak, dapat niyang hayaang mamatay siya bago ang kanyang mga magulang. Ang huling hiling niya bago harapin ang zombie horde ay alagaan ni Tendo ang kanyang ina para sa kanya. Nakikita natin ang pinagmulan ng isa sa mga tinanggihan kung saan nagtrabaho siya araw-araw, ngunit bago niya namalayan, ang kanyang tahanan ay hindi na tahanan para sa kanya. Masaya siya noong una siyang nagpakasal, pero noong panahong iyon, lumipas na ang sigla ng kanyang kasal at puro na lang pagtatalo, kaya mas gusto pa niyang matulog sa kanyang kotse kaysa makipag-usap sa kanyang asawa. Pero kahit ganoon, nag-ambala pa rin ang kanyang pagtulog ng mga sismosa sa kapitbahayan na dumadaan lang para sabihin sa kanya na mas magaling ang ibang tao sa kapitbahayan kaysa sa kanya. Nagsimula siyang magtanong kung ano ang punto ng lahat ng ito. Nagpapakapagod siya para sa pamilyang hindi niya mahal at walang pagmamahal, kaya ngayon gusto na lang niyang makakita ng mga taong mamamatay para gumaan ang pakiramdam niya. Sa bukid, nagtatago pa rin si Shizuko sa mga damuhan para makatakas sa mga zombie, pero natagpuan siya ng isang bagay na mas masahol pa sa mga zombie, ang taong tinanggihan na may alitan sa kanyang barbero. Nakatayo siya sa ibabaw niya na tumutulo ang laway at ang takot na mas masahol pa sa kamatayan ay ipinadama ni Shizuko sa kanya sa pagkakita sa mukha nito. At hindi na sana mas lala pa ang sitwasyon niya, dahil ang pinakamalaking gusto ng lalaking ito ay ipasok ang kanyang dila sa lalamunan ng isang babae. Hindi hahayaang maging throat goat si Shizuko nang hindi niya gusto dahil sa kanya kaya tumakbo siya ng mabilis hanggat kaya niya, at nakakagulat talaga na makasabay sa kanya ang reject. Napakadismaya ng lalaking ito kaya kahit si Discord ay kinailangan pang tanggihan ang kanyang aplikasyon na maging moderator. Dati siyang nagtatrabaho sa isang French restaurant pero masyado siyang tamad para mag-abala kahit matuto ng French. At wala siyang kapamilyang maaaring kidnapin, kaya hindi rin siya maabot ng Duolingo. Dahil dito, naatasan siyang maglinis, pero sa tingin mo, natuto ba siya sa kanyang mga pagkakamali at sa wakas ay sinubukan na niyang matuto? Hindi, sinabi niya na dahil lang lahat ng tao ay masama dahil hindi sila nagsasalita ng Hapon sa isang French restaurant. Nagpasya siyang lumabas at basta na lang itinapon ang kanyang sigarilyo sa kasinang puno ng mga bagay na madaling masunog, at makikita mo kung paano iyon nangyari. Pero sa tingin mo, nagkaroon ba siya ng pananagutan sa ginawa niya? Hindi, kasalanan nila na inilagay ang kusina sa lugar kung saan siya maninigarilyo. Nawalan siya ng trabaho pagkatapos noon at hanggang ngayon ay galit pa rin sila dahil nagalit sila sa kanya dahil sa pagsunog niya sa restaurant, gayong wala naman siyang ginawang mali. Pero alam mo naman na malinaw siyang man-baby. Napakadelikadong tao siya, baby, dahil may baril siya at napakaraming bala na nakasilid sa kanyang bulsa. Ang matandang lalaking nagkamaling si Shizuka ang kanyang asawa ay nakaramdam ng 6 na pandama na si Shizuka ay nasa panganib mula sa isang pangit na bastardo kaya bumangon siya mula sa kanyang kama.
Sa may water wheel, patuloy pa ring nakikipaglaban si Beatrix sa babaeng reject at pinapanatili itong malayo, ngunit ang espada na ginagamit niya ay unti-unting nasisire sa lakas ng chainsaw. Sinabi ng reject kay Beatrix na hindi naman siya ganun kasamang swordsman, pero hindi kakayanin ng katana ang chainsaw, kahit na may kahinaan ang chainsaw dahil sobrang ingay nito at nakakaakit ng mga zombie, kaya kailangan niyang tapusin ito ng mabilis. Tinanong ni Beatrix kung bakit niya gagawin ang isang bagay na napakasama, ngunit muli, walang nakikitang mali ang basurang ito sa ginagawa niya. Lahat ng ginagawa niya ay palaging perpekto, pero dahil sa walang tigil niyang pangungulit at pakikialam sa mga bagay na hindi naman niya dapat pakialaman, hindi siya masyadong gusto ng mga tao. At hindi niya nagustuhan iyon dahil palagi siyang tama at dapat kilalanin ng lahat kung gaano siya palaging tama. Bumalik tayo kay Kensho, na nasa gilid ng bubong at malapit ng itulak. Pagkatapos pakinggan ang umiiyak na kwento ng lalaking ito, napansin niya ang malaking kakulangan ng pagsisikap sa bahagi nito na mapanatili ang kasal. Hindi man lang nagpakita ang lalaki sa panganganak ng kanyang anak o tumawag man lang, at sinisisi pa rin niya ang kanyang asawa dahil nagagalit ito. Sinabi ni Kensho sa kanya na hindi niya pwedeng magalit sa kanya dahil nawalan siya ng interes sa kanyang babaong asawa, gayong aktibo siyang umiwas na makipag-usap sa kanya sa loob ng ilang taon matapos silang ikasal. Gayunpaman, ang lalaking ito ay gusto ng echo chamber, hindi ng nakabubuo na kritisismo, kaya mas pinagsumikapan pa niyang itulak si Kensho mula sa bubong para hindi na niya marinig ang mga katotohanan nito. Ngunit nakita ni Kensho ang septic tank sa lupa at binawi ang sitwasyon sa pamamagitan ng paghila sa taong tinanggihan mula sa bubong kasama niya. At kapag pareho na silang nasa lupa, kahit hindi alam ni Kensho kung amoy o init ng katawan ang ginagamit ng mga zombie para hanapin sila, anuman iyon, kailangan niyang takpan ito. Kaya naman, naglakas loob siyang tumalon at sumubsob sa septic tank para maitago ang sarili sa mga zombie. Ngayon, naiwan ang tinanggihan upang harapin ang mga zombie na kanyang tinulungang palayain at hindi siya nakarating ng malayo bago siya nahinto ng electric fence at kalaunang kinain. Kinalaunan ay umakyat si Kensho mula sa septic tank at siya ay punong-puno ng dumi, ngunit ang mahalaga ay normal pa rin siyang tao na puno ng dumi. Pero habang nagpapasalamat si Angie na iniligtas siya nito, gusto niyang lumayo ito sa kanya hanggat hindi pa naliligo. Sa isa sa mga bahay, tinanong ni Hiko kung saan nagpunta si Shizuka at ipinaliwanag ng iba pang matatanda na ginagamit niya ang sarili bilang pain upang iligtas sila mula sa mga zombie. Tinatanong ni Suji kung bakit pa sila narito at ang tanging maisasagot nila ay masyado na silang matanda para gumalaw tulad ng dati at malamang ay hindi na nila siya mailigtas kahit subukan pa nila. Sinabi ni Hiko sa kanila na mahihina lang sila at nagawa nilang mabuhay ng matagal sa pamamagitan ng mga reforma ng gobyerno, bagyo, at lindol, kaya sino ang magmamalasakit sa kaunting zombie apocalypse. Malapit ng lapastanganan ang lalamunan ni Shizuka sa ilalim ng tutok ng baril, pero bago pa man natin makita ang isang bagay na hindi natin gusto, nagpaputok ng baril si Hiko, na tumama sa baril ng reject at natanggal ito sa kamay niya, habang nakasimangot ang mukha. At dahil disarmado siya, binigyan siya ng mga matatandang kasama niya ng karampatang parusa dahil sa paghabol sa kanilang Shizuka. Sa panig ni Beatrix ay malinaw, walang mapupuntahan sa pakikipagtalo sa isang taong naniniwalang sila lang ang pwedeng maging tama, kaya ipinaalam ni Beatrix sa kanya na ang tamang paraan ng paggawa ng isang bagay ay subjektibo, maaaring magkaiba-iba ang opinyon ng iba't ibang tao, at ang barko mo ay hindi kanan. Sa halip na patuloy na makipag-away sa kanya, sinamantala niya ang mga zombie na humahabol sa kanya at umakyat sa water wheel, na naging dahilan upang sundan siya ng mga zombie at masira ang water wheel sa proseso. Ganap na nasira ang isip ng babae sa pag-iisip na natalo siya ni Beatrix, na nangangahulugang siya ay hilaw pa at hindi kayang tanggapin ng kanyang utak iyon kaya siya ay bumagsak sa lupa at napaligiran ng mga zombie habang si Beatrix ay sumakay palayo sa sirang gulong, hindi sigurado kung paano niya mapipigilan ang bagay na ito. At sa wakas, ang tatay ni Tendo ay lumalaban sa mga zombie kapalit ni Tendo, at makikita natin kung saan nakuha ni Tendo ang kanyang lakas sa paraan ng kanyang paggalaw. Ngunit hindi na katulad ng dati ang kanyang katawan at bumagsak siya sa lupa dahil sa kanyang sakit, kaya mukhang malapit na ang katapusan niya. Gayunpaman, bago pa siya kainin, dumating si Higurashi at hinayla siya sa kaligtasan,
para lang agad na bumalik at bantaan na ipakain ang tatay ni Tendo sa mga zombie maliban kung lalabas siya dito at magpapa-zombie. Ang buhay ni Higurashi ay umabot sa rurok noong siya ay nasa preschool pa lamang, nang talagang masaya pa siya, ngunit habang lumilipas ang mga taon at nakapasok sa middle school, unti-unti siyang lumayo sa kanyang grupo ng mga kaibigan habang nagsisimulang umunlad ang kanyang pagiging introverted, at sa pagtatapos ng 3 taon ng middle school, hindi siya nakipag-usap sa kahit sinumang tao sa kanyang klase sa buong panahong iyon. Nang mag-high school na siya, sinubukan niyang baguhin ang sarili para sa ikabubuti sa pamamagitan ng paggawa ng mga bagay para mas maging kawili-wili siya. Ngunit walang isa man sa mga iyon ang talagang nagtagumpay para sa kanya dahil nanatili siyang walang laman at walang pananaw na kakaibang tao na palagi na siyang naging. Pagkatapos, isang araw, naglalakad siya sa loob ng campus ng kolehiyo at nakita niya si Tendo na masaya, at personal niyang kinuha iyon. Kaya narito tayo, hawak ni Higurashi ang ama ni Tendo bilang bihag maliban kung magpakamatay siya sa pamamagitan ng pagiging zombie. Sa loob ng bahay, hindi lang basta makaupo si Tendo at hayaang mapatay ang kanyang ama, pero sa parehong oras ay sinisigawan siya ng kanyang ama na huwag buksan ang pintong iyon. Kung bubuksan niya ang pintuang iyon at ilalagay sa panganib ang kanyang ina, tapos pipilitin siyang panuurin ang sarili niyang anak na mapapatay, hindi na siya magiging anak niya. Ayaw pa ring mamatay ng matandang lalaki ni Tendo, pero sinabi ng kanyang ama na parang wala na rin siyang gaanong oras na natitira. Mayroon siyang isa sa mga masamang bukol sa kanyang katawan at sa kasalukuyang kalagayan ng mundo, magiging imposible ang paghahanap ng doktor na gagamot sa kanya kaya maaga man o huli ay huli na ang lahat para sa kanya. Ayaw tanggapin ni Tendo at sinasabing baka swertehin sila at makahanap ng doktor kung maghahanap sila. At baka may mabuo silang bakuna para sa zombie virus bukas, kaya hindi lang sila basta-basta pwedeng mawala ng pag-asa. Sa ganitong bilis, hindi niya kailanman maipapakita ang kanyang pasasalamat sa kanyang mga magulang, ngunit sinabi sa kanya ng kanyang ama na ipamuhay ang kanyang buhay. Upang matulungan ang sangkatauhan sa pamamagitan ng paggawa ng anumang kaya niya, iyon ang paraan niya upang makapagbigay pabalik sa kanila kahit wala na sila, dahil walang mas magpapasaya sa kanila kundi ang tumingin mula sa langit at makita siyang namumuhay sa kanyang buhay sa pinakamagandang paraan na posible. Nagsimulang magkaroon ng mga flashback si Tendo tungkol sa lahat ng nangyari mula nang dumating siya rito at sa labas naman ay nagsisimulang mainip si Higurashi dahil hindi pa rin niya binubuksan ang pinto kahit napakarami ng oras ang lumipas. Sa tingin niya, baka sumuko na si Tendo sa pagliligtas sa matanda niya dahil mamamatay din naman ito. Pero biglang bumukas ng malapad ang pinto, na nakatawag pansin sa mga zombie at nagdulot sa kanila na pumasok sa bahay. Naririnig ang mga sigaw, at pagkatapos ay lumabas mula sa bahay ang isang zombified Tendo, na nagpatawa kay Higurashi dahil sa wakas ay nagawa niya ang gusto niya at ginawang zombie si Tendo. Ngayon, hindi na masaya si Tendo o magawa ang anumang gusto niyang gawin dahil sa pagiging zombie niya, at sinisiguro ni Higurashi na tumawa mismo sa mukha niyang zombie tungkol dito. Ngunit sa isang pagbabago ng mga pangyayari, si Tendo ay hindi naman talaga isang zombie at hinayla niya si Higurashi mula sa bulldozer at pababa sa lupa. Hindi maintindihan ni Higurashi kung paano pa rin nagkakaroon ng makatuwirang pag-iisip si Tendo sa ngayon, ngunit iyon ay dahil nagkaroon siya ng plano kanina para linlangan si Higurashi. Humingi siya ng tulong sa iba at ipinagawa sa make-up artist ng zombie na magmukha siyang zombie. Ang susunod na bahagi ng plano ay gawing parang nakagat si Tendo sa pamamagitan ng pagpapapasok sa mga zombie. Pero bago pa man makagawa ng anuman ang mga zombie sa kanya, sumulpat ang mga babae mula sa likod at binatukan sila sa ulo. Nakahinga na ng maluwag si Tendo ngayon na tapos na ang mapanganib na bahagi at nakasalalay na lang sa kanyang galing sa pag-arte mula rito. Gaya ng nakita na natin, naloko si Higurashi at naguluhan siya habang tinitingnan ni Tendo at ng iba ang kanyang ama. Hindi siya makapaniwala na nabigo ang kanyang plano at umiiyak siya dahil dito, kaya't lumapit sa kanya si Tendo at tinanong kung ano ang gusto niyang makamit sa paggawa nito. Sumisigaw siya na gusto niyang gawin kung ano ang gusto niya, maliban na magsaya siya kahit minsan lang. Pero kahit ganoon ang sinasabi niya, itinuturo ni Tendo na kahit noong akala niyang natupad na niya ang kanyang layunin, hindi naman siya mukhang masaya. Nagsimula na naman siyang sumigaw na syempre naman masaya siya, pero pagkatapos ay nagkaroon siya ng flashback sa huling pagkakataong talagang nagkaroon siya ng kasiyahan noong bata pa siya.
Gayunpaman, sa lahat ng naunang pagsigaw at pagiging abala niya sa kanyang flashback, hindi niya napansin na may zombie na palapit sa kanya ng palihim at nang mapansin niya ito, huli na at nakagat na siya. Naging baliw siya dahil kakakatanggap lang niya ng sentensya ng kamatayan mula sa kagat na iyon at nagsimulang umiyak. Gusto nang umalis ng iba dahil parami ng parami ang mga zombie na papalapit dito, pero si Tendo ay nanatili at tinanong si Higurashi, ano ba talaga ang nasa bucket list niya, ano ba talaga ang gusto niyang gawin. Ito ang nagpadala sa kanya sa isa pang flashback kung saan nakita niya ang kanyang nakababatang sarili sa tabi ng pool na naglalaro at napagtanto niya na ang tanging gusto niya lang ay magsaya kasama ang kanyang mga kaibigan sa isang pool. Sinabi ni Tendo sa kanya na kung iyon lang ang gusto niya, sana ay nagtanong na lang siya. Nakita natin ang isa pang flashback ng sandaling kinamuhian ni Higurashi si Tendo, at habang abala si Tendo sa paglalaro, napansin niya si Higurashi na nakatayo sa likod at nanunood sa kanila, kaya nilapitan niya ito at tinanong kung gusto nitong sumali sa kanila, ngunit sa halip na tanggapin ang alok, tumakbo na lang si Higurashi. Kung binanggit niya ng mas maaga ang gusto niya, sana ay naging magkaibigan silang lahat at nagawa nila ito, pero sa kasalukuyang sitwasyon, nangangako siya na kung sakaling maging zombie siya, babalik siya at magsasaya kasama niya sa isang swimming pool. Umiiyak si Higurashi sa balikat niya, napagtanto ang mga pagkakamaling nagawa niya, ngunit dahil mabilis na lumalala ang kanyang pagiging zombie, itinulak niya si Tendo at tumakbo palayo bago siya tuluyang maging zombie at atakihin sila. Umalis si Tendo at ang iba pa upang isagawa ang kanilang plano na tumakas mula sa nayon at itigil ang kuryenteng bakod dahil wala pa rin silang paraan upang malampasan ito. Nakipagkita sa kanya sina Kensho at Angie, pero halos hindi na makilala ni Tendo si Kensho ngayon na parang biohazard na naglalakad. Hindi nagtagal, sumali rin sa kanila si Shizuka at ang iba pang mga taga-nayon, ngunit kahit na narito na ang lahat, dahan-daang lumalapit ang mga zombie sa kanilang kinaroroonan at malapit nang makapalibot sa kanila, ngunit wala pa rin silang paraan upang makatakas. Sa swerte, nakita nila si Beatrix, na umiikot pa rin at walang paraan para bumaba sa gulong, kaya naisip niya na dumiretso na lang sa bakod. Sinabi ni Tendo sa lahat na lumayo para sa kanilang kaligtasan, at nang malinis na ang lahat, sinira ni Beatrix ang pader gamit ang gulong, at lahat sila ay tumakbo sa kagubatan. Ngunit nang makarating sila sa tulay na nakabitin, na siyang tanging paraan nila palabas ng nayon, natuklasan nilang bumagsak na ito. Wala na silang pagpipilian dahil ito na lang ang tanging daan papasok o palabas ng nayon, pero sa swerte, nagkataong nasa lugar si Kamana para tingnan kung ano ang nangyayari at natuklasan niyang bumagsak ang tulay ni Gunma, kaya gumawa siya ng bagong tulay para sa kanila sa lalong madaling panahon at sakto dahil papalapit na ang mga zombie. Hinawakan ni Tendo at Kensho ang isang dulo ng tulay at sumigaw na magmadali ang lahat sa pagtawid habang hawak nila ito para sa kanila, at salamat sa kanilang pagsisikap, ligtas na nakatawid ang lahat. Kaya, habang nakatawid na ang lahat, kumapit sina Tendo at Kensho sa magkabilang dulo ng tulay at tumalon. Tumahimik ito, kaya lumapit sina Beatrix at Shizuka para tingnan kung nakaligtas sila, at tiyak na maayos naman sila, pero ang kanilang mga mukha hindi masyado. Habang umaakyat sina Kensho at Tendo sa hagdan, sinabi ni Kensho kung gaano katanga ang ginawa ni Higurashi kung ang layunin niya lang naman sa huli ay makipagkaibigan, pero hindi naman ganoon ka-simple ang tingin ni Tendo. Noong alipin pa siya ng kumpanya, nawala siya sa sarili at sa tunay niyang gusto, kaya madali lang sana siyang nahulog sa parehong hukay ng paghihirap na pinagdaanan ni Higurashi. Dahil doon, sa kabila ng lahat ng ginawa niya, hindi niya kayang kamuhian si Higurashi. Sa wakas ay nakarating si Tendo sa tuktok ng hagdan, at nakatayo doon ang kanyang ama upang tulungan siyang umakyat, sinasabing lahat ng ito ay dahil kay Tendo kaya sila nakaligtas, at ipinagmamalaki niya si Tendo. Kinabukasan, inilabas ng mga taga-nayon ang lahat ng zombie mula sa nayon at muling sinarhan ang tunnel upang hindi na makapasok pa. Plano nilang muling itayo ang nayon at muling manirahan dito dahil ito lang ang tanging tahanan na kanilang nakikilala. Bukod pa rito, lumipat na rin si Kamana upang mamuno sa muling pagtatayo, kaya hindi magtatagal bago bumalik ang lahat sa dati. At nagpapasalamat si Tom kay Shizuko lalo na para doon dahil kung wala siya, sumuko na silang lahat at hinayaan ang kanilang sarili na kainin ng mga zombie, kaya kahit hindi siya totoong doktor, tiyak na nailigtas niya ang kanilang buhay.
Ganoon din ang nangyayari kay Kensho dahil bumalik ang ningning sa mga mata ni Angie at ang lakas ng loob na magpatuloy dahil sa paglalaan niya ng oras para kausapin at pasayahin ito. Nang gabing iyon, binabantayan ni Tendo ang kanyang ama habang natutulog nang pumasok ang kanyang ina at sinabing hindi kailanman aaminin ng matandang lalaki, pero nag-aalala siya kay Tendo at nagtatanong kung nakatanggap na ba sila ng balita mula sa kanya. Tumatawa si Tendo at sinasabing sinuman ay mag-aalala kapag nasa ganitong kalagayan ng mundo ngayon, pero hindi ito dahil sa pagsiklab ng zombie. Nag-aalala siya sa kanya mula nang umalis ito sa nayon 3 taon na ang nakalipas. Napagtanto ni Tendo kung paano niya naparamdam sa kanyang ama sa hindi kailanman pagbisita o pagpapadala man lang ng mga postcard, kaya't may luha sa kanyang mga mata. Ipinangako niya sa kanyang natutulog na ama na kung sakaling may mangyari sa kanya, sisiguraduhin niyang aalagaan ang kanyang ina at ang buong nayon para sa kanya. Sa wakas, naisip ni Tendo na tanungin ang kanyang ina kung anong sakit mayroon ang kanyang ama at nalaman niya na ito ay almoranas. Hindi ito ang inaasahan niya, akala ko parang kanser o kung ano pa, pero hindi, almoranas lang pala. Gayunpaman, hindi dapat baliwalain ang almoranas, ngunit sa tuwing sinusubukan ng kanyang ina na kumbonsihin ang kanyang ama na magpa-opera, palagi siyang masyadong matigas ang ulo para pumunta sa doktor. Kung ganoon, hindi pa mamamatay ang kanyang ama sa lalong madaling panahon gaya ng kanyang inaakala, kaya nagpasya si Tendo na baka oras na para umalis sa nayon. Sinunod niya ang sinabi ng matandang lalaki, kaya gusto niyang makamit ang pinakamalaking pangarap na kaya niya. Paghahanap ng lunas sa zombie virus at pagliligtas sa mundo, tapos pinilit niya ang kanyang ama na magpa-opera sa almoranas. Nagising ang tatay ni Tendo at narinig niya na balak ni Tendo na iligtas ang mundo at lubos siyang pabor dito. Opisyal na idinagdag ito ni Tendo sa listahan at tinanong ang iba kung may gusto rin silang idagdag dito, kaya magdamag silang nag-usap tungkol sa mga bagay na gusto nilang gawin balang araw. Kinabukasan, naghahanda na silang lahat para umalis at nagpapaalam sa mga tao sa nayon, ngunit kahit sa pagtatapos ng mundo, sisiguraduhin pa rin ng isang ina na may sapat na pagkain ang kanyang anak anuman ang mangyari, kaya naman nakatanggap si Tendo ng napakaraming pagkain bilang pamamaalam. Kinawayan sila ng mga taga-nayon habang nagpatuloy sila sa kanilang paglalakbay upang maghanap ng lunas, at ang grupo ay nagtungo upang gawin iyon habang nagkakaroon ng kasiyahan sa daan.